Tonyo, ayos yung tagayan kanina. Pero parang umiikot na yung mundo ko eh. Pambira ka naman, Oscar. Sabi sa inuman pang happy-happy lang. Gusto mo naman basagan eh. Hinay-hinay ka sa paglakad, no? Tingnan mo, munti ka nang madapa sa kalsada. Minsan lang tayo magkainuman kaya sulitin na natin. Uy, pre, sino yung magandang babae na yun, no? Baka bagong lipat yan. Kung sino man yan, mukha namang hindi taga rito eh. Bago ko lang siya nakita eh. Bago lang yan sa mata ko. Grabe pre, ang kinis oh. Parang hindi kinakapitan ng alikabok eh. Tingnan mo naman yung kutis, katsimputi ng gatas. Tara, tulungan natin. Baka pagkakataon ko na to. Ikaw talaga, basta sa babae ang bilis mo eh. Pero kanina, halos gumapang ka na sa kalasingan ha. Miss, tulungan ka na namin. Mukhang ang bibigat ng mga gamit mo eh. Kung gusto mo, pati ikaw, buhatin ko pa. Uy, Oscar, mais ka nga. Miss, ikaw ba yung lilipat dyan sa bahay na yan? Palabiro pala yung kasama mo. Oo, ako yung lilipat sa bahay na yan. Aba, magiging kapitbahay mo pala itong kaibigan ko si Tonyo eh. Ako yung nakatira dyan sa kabilang bahay. Yung may puno ng bayabas sa harap. Ano nga palang pangalan mo, miss? Ako si Ana. Ako nga pala si Tonyo. At itong kaibigan kong makulit, si Oscar. Ang ganda naman ng pangalan mo. Kasing ganda mo. Ikaw lang ba ang titira dyan mag-isa sa bahay? Nako, baka gusto mong samahan kita. Delikado sa katulad mong kaakit-akit ng mag-isa. Uy, ito talaga oh. Pagpasensya mo na itong kaibigan ko, Ana. Naparami kasi yung inom eh. Akin na yung mga bitbit mo. Ako na lang magdadala niyan. Doon ko na lang ilalagay sa tabi ng pintuan para madali mo makuha. Salamat, Tonyo. Uy, tutulong rin ako ha. Yan na lang naman din ang hahakutin eh. Siya nga pala, Tonyo. Baka gusto mo pumasok sa loob. Ipagtitimpla kita ng kape para makaginhawa ka. Wag na, Ana. Ayoko nang makaabala pa. Tsaka isa pa, gusto ko na rin matulog agad pag uwi sa bahay eh. Ano ka ba naman, Tonyo? Huwag kang tumanggi sa grasya, no? Oscar, malalim na ang gabi. Huwag na tayong mang-istorbo kay Ana. At nang makapagpahinga din siya. Baka pagod pa yan sa paglilipat. Salamat ulit sa tulong niyo ah. Paano? Papasok na ako sa loob ah. May iwan ko na kayo dyan. Oscar, nakita mo ba yun? Yung kagandahan ni Ana, kitang-kita. Hindi yun ang tinutukoy ko. Bakit parang walang refleksyon si Ana nung nakaharap siya sa salamin? Nandun siya banda sa pintuan, no, di ba? Pero parang wala rin siyang anino. Ay nako, mas lasing ka pa yata sa akin eh. Baka namamalikmata ka lang. Mukhang type ka ni Ana pre ah. Akalain mo yon? Dalawa tayong magkasama pero ikaw lang yung inalok magkape. Uy, di ko naman type yun, no? Naku, hindi ka pa ba nakaka-move on kay Aileen? Hayaan mo na yun pre, daming babae dyan. Masaya na yun sa pinalit niya sa'yo na mayamang mukhang kulubot na talong. Tsaka wala namang sinabi yung ex mo sa ganda ni Ana, no? Wala naman akong pakialam kay Aileen na. Hindi lang ako basta-basta nagtitiwala sa mga tao ngayon. Lalo na pagkatapos na nangyari sa amin. Ay nako, kung ganyan lang ako kagwapo tulad sa'yo, ay pila-pila siguro mga babae ko ngayon. Yan, kaya hindi ka ginawang gwapo eh. Dahil ganyan ka mag-isip eh. Aray naman, tinamaan ang ego ko doon pre. Ay naku, tara na nga sa bahay mo. Diyan muna ako makikitulog ha. Baka biglang subulpot si Ana sa panaginip ko eh. Sige, tara. Lumipas ang ilang araw. Sa kabila ng katahimikan ni Ana, mabilis kumalat ang balita tungkol sa kanyang angking ganda. Sa talyer, kahit mas maingay ang mga makina, hindi pa rin matatalo ang bibig ni Manang Lydia, ang matandang asawa ng yumaong may-ari ng talyer ni Tonyo at Oscar. Aba, kung ako'y tatanungin, may tinatago talaga yung si Ana na yan. Saan ka ba naman nakakita ng babaeng ganyang kaganda pero ni anino na kamag-anak? Wala. Palaging gabi kong lumabas at parang laging sariwa kahit walang tulog.
Aba, hindi normal yon mga iho. Ay nako Manang Lydia, baka naman kasi mahiyain lang talaga siya. Tsaka, hindi ba't may mga tao talagang likas na introvert? Yung tipong mas gusto yung katahimikan kaysa sa pakikihalubilo? Mahiyain ba talaga o nasa loob lang ang kulo? Nako, kung sino mang maiinggit doon, maputi lang naman siya at maganda ang kutis. Kung masunog ang balat nun sa araw, ay nako, hindi na yun mapapansin. Mas maganda pa rin ako sa kanya, no? Nung kabataan ko. Parang naiingit ka naman kay Ana, Manang Lydia. Sariwa pa yun kaya hindi ka na makakasabay sa kanya. Kumbaga sa alaman si Ana pasibol pa lang, ikaw palanta na. Ay naka, visit ka talaga Oscar. Baliw na baliw ka doon sa Ana na yon. Akala mo ba papatulang ka nun? Tingnan mo nga yung mukha mo, oh. Mukhang binagsakan ng langka. Sus, nagsiselos ka lang dahil crush ko si Ana, Manang. Aminin mo na, kahit mukha akong binagsakan ng langka, type mo rin ako, no? Ay nako, huwag kang asyumero, Oscar. Ayoko lang talaga sa Ana na yon. Uy, tama na nga yan, Oscar. Huwag mo nang patulan si Manang Lydia. Trabahong dapat na inaatupag natin dito, no? Hindi pakikipagchismisan. Baka mawalan pa tayo ng trabaho dyan sa pang-aasar mo sa kanya eh. Ay nako, Oscar, tumulat ka nga dyan kay Tonyo. Gwapo na, mabait pa. Malas nga lang sa babae. Kung bata-bata lang ako, nako, pinatulang ko na talaga yung si Tonyo. Ang tanong dyan, Manang Lydia, kung papatulan ka din itong kaibigan ko. Hindi nga type si Ana na Diyosa na eh. Ikaw pa kaya? Uy, tumigil ka nga, Oscar. May trabaho pa tayo na kailangan tapusin. Aba, ang aga-aga, may bangayan na kagad dito na nagaganap pa. Ano bang meron at ang ingay-ingay sa talyer na ito? Eto kasing si Oscar patay na patay doon sa bagong lipat na si Ana. Ana na naman. Siya rin yung pinag-uusapan sa tindahan ni na Aling Minda. Aba, sabi ng mga tambay doon parang artista raw. Pero teka, narinig niyo ba yung balita mula sa kabilang baryo? Ano naman yung chismis doon sa kabilang baryo, Mamberto? Ang lupit talaga ng radar mo pagdating sa chismisan. Hindi ito basta chismis, iho. May natagpo ang bangkay ng lalaki sa sapa. Hindi na raw nila makilala kung sino dahil ibang-iba na yung mukha ng tao. Ano ba bago doon sa kabilang baryo, Mang Berto? Lagi naman yatang may patayang nagaganap doon Abay kakaiba ito, Oscar. Ang kwento-kwento, parang tuyong-tuyo raw yung lalaki. Parang sinipsip yung dugo. Siguradong aswang ang may gawalon. Iyan na naman tayo sa aswang-aswang na yan, Mamberto Kaya pati ko napagkakamalan ng aswang ng mga taga dito sa atin Pinagbibintangan ka nga dati ng mga bata dito na tigbalang ka, di ba? Kasi matangkad ka. Ay, mas mukha ka pa nga tigbala kaysa sa akin, no? Ay nako, Mamberto. Baka salvage lang po yun. Huwag mo na isisi sa aswang. Wala nang ganyan sa panahon ngayon, no? Baka nung panahon yun ni Manang Lydia, marami. Hay, sira ka talaga, Oscar. Mas matanda yan sa akin si Mamberto. Siguro na-salvage lang ho yun, Mamberto. Tinapon lang siguro sa kabilang baryo kaya natuyo na yung dugo. Bakit ka nga pala narito, Mang Tonyo? Na-flat na naman ba yung gulong ng bike nyo? Oo, Tonyo ipapayos ko sana. Ibenta mo na lang kasi yan sa junk shop, Mamberto. Bumili ka na lang ng bago. Halos araw-araw na lang nafa-flat yung gulong mo Siguro laging may nakangkas na aswang sa'yo, no? Uy, loko talaga, Oscar. Pati matatanda walang kawala dyan sa talim ng dila mo Sige po, Mamberto. Titignan ko po kung kaya pang i-vulcanize to. Mukha namang may pag-asa pa tong gulong mo Pero kung ako sa inyo, mag-ipon na kayo para sa bago. Baka pwedeng magawan mo muna ng paraan yan, Tonyo. Wala pa ako pambiling gulong Medyo matumal ngayon ng hanap buhay ko sa paggagamot at pang-aalbularyo. Ikaw naman kasi, Mang Berto Sa tuwing may mga nagaganap ditong hindi maganda sa baryo natin, inuugnay mo na kagad sa aswang. Akala tuloy ng mga tao may mali sa iyo Natatakot na sila magpagamot. Uy, Oscar, bibig mo talaga. Umigil ka na nga. Sige po, Mamberto. Balikan nyo na lang po tong bike nyo mamaya. Gagawa ko na lang po ng paraan para maayos. O sige, Tonyo.
Salamat ha. Talagang maaasahan ka. Lumipas ang mga linggo. Usap-usapan na naman ang bagong trahedya sa baryo. Nagtipon-tipon ng mga tao sa isang masukal na bahagi ng kagubatan. May natagpo ang bangkay. Isa na namang biktima ng karumal-dumal na krimen. Ano kayang pinagkakaguluhan ng mga tao dito? Para silang mga langgam na pinagbagsakan ng asukal dahil sa dami nila eh, oh. Ang sangsanga ng amoy pre. Amoy nabubulok na hayop. Pero, teka, parang mas matindi pa. Ano kaya yun? O tiyak pre, tao! Ha? Tao nga. Diyos ko. Halos di mo na makilala oh. Yung mukha parang nilukot na papel. Yung katawan, tuyong-tuyo. Parang pinatuyo sa araw. Nako, hindi yata taga dito yan sa atin pre. Ang daming tattoo eh. Wala namang may maraming tattoo dito sa baryo. Baka taga kabilang bayan yan. O baka sindikato yan. Baka may kaaway sa droga o utang. Tinorture tapos iniwan dito. Hindi tao may gawa niyan kundi aswang. Mamberto, kung saan may chismis talaga, nandiyan ka rin eh no. Wala pang ang investigasyon, aswang na agad ang sinisisi mo. Hindi itong unang beses, Oscar. Sunod-sunod na ang mga lalaking natatagpo ang patay. At lahat sila, tuyot ang katawan. Wala ni isang patak ng dugo. Baka may kriminal lang na pakalat-kalat, Mamberto. Sinasabi ko nga sa inyo, walang tao makakagawa ng ganyan. Aswang lang ang kayang sumipsip ng dugo hanggang sa matuyo ang katawan. Ay nako Mamberto, paulit-ulit na lang po kayo. Lahat na lang sinisisi sa aswang eh. Baka pati yung nawawalang manok ni Kapitan eh, aswang din ang may sala. Sige, pagtawanan niyo ako ngayon. Pero hanggat hindi kayo naniniwala sa akin araw-araw merong mamamatay dito sa baryo natin. Maghintay lang kayo. Ayan na naman siya. Umalis na nga, nagbanta pa. Ay nako, dami niyang sinasabi pero wala naman siyang dalawang ebidensya. Ikaw talaga, Oscar Ininis mo na naman yung matanda Umalis tuloy. Nakakapikon kasi. Lahat na lang kinokonekta sa aswang. Hindi naman talaga totoo yung mga galong nila lang. Tara na. Umalis na nga tayo dito. Hindi ko na kayang tiisin yung masangsang na amoy. Sumasakit talaga ulo ko. Pero pre, aminin mo, yung nangyari sa katawan ng lalaki, nakakatakot, di ba? Kahit hindi ako naniniwala sa aswang, ibang klase yun. Kaindik-indik talaga eh. Para kung nilalamig kahit tirik na yung araw. Ibantayan mo ang sarili mo, Oscar. Ikaw pa naman yung mahilig gumala sa gabi. Baka isang araw ikaw na yung pag-usapan dito. Maging kwento ka na lang talaga. Habang pauwi, nadaanan nila ang bahay ni Ana. Hindi pinalampas ni Oscar ang pagkakataon na makita ang dalaga. Tol, dumaan muna tayo sa bahay ni Ana bago tayo umalis ha. Kausapin muna natin. Baka imbitahan tayo sa loob. Baka gusto niya ng kakwentuhan. Ay nako, pinandar mo na naman yung pagiging babaero mo. Wala na talagang lunas dyan no? Tara na nga, para matahimik ka. Tao po! Tao po! Ana! Nandiyan ka ba sa loob? Oh, Tonyo, Oscar, anong ginagawa niyo rito? May kailangan ba kayong dalawa? Wala naman. Napadaan lang kami. Gusto lang sana naming makipagkwentuhan kahit sandali. Baka naman gusto mo ng kasama. Alam mo na, baka nalulungkot ka dito sa bahay mo ng mag-isa. Sweet niyo naman. O sige, pasok kayo sandali. Pagpasensyahan niyo na yung bahay ko ha. Hindi ko pa masyadong nalilinis Huwag mo kaming alalahanin, Ana. Biglaan nga itong pagbisita namin sa iyo Kaya kami yung dapat sana na humingi ng pasensya dahil sa pag-iistorbo namin. Ito kasing si Oscar ang kulit Okay lang naman yun, Tonyo. Maganda rin yung may bumibisita pa minsan-minsan. Uy, ang lawak pala ng bahay mo, Ana. Hindi ka ba natatakot tumira mag-isa dito? Hindi naman, sanay na ako Tahimik din kasi ang paligid dito at gusto ko yung ganon. Nako, mas okay sana kung may boyfriend ka na, Ana. Mas masaya pag may kausap ka palagi. Di ba, Tonyo? Wala pa sa isip ko kasi yan.
Ikaw, Tonyo, mag-isa ka rin ba sa bahay nyo? Oo eh. Simula nung mamatay yung mga magulang ko, ako na lang natira sa bahay namin. Nag-iisa lang kasi din akong anak. Wala kang girlfriend, Tonyo? Oh, wala eh. Kakahiwalay lang namin. Hindi ko pa kaya ulit pumasok sa bagong relasyon eh. Ako, Ana, ako. Single at handang magmahal. Etong si Tonyo, nagpapahinga muna sa mga babae yan eh. Ako, palaging handa. Oo, wala kasi akong balak na maka-girlfriend ngayon eh. Mas masarap mabuhay mag-isa no, walang problema. Pero ako, meron, Ana. Single ako since birth. Ganun ba? Sayang naman, Tonyo. Napakakisig mo pa naman. Siguro maraming babae nakakagusto sa'yo. Ako rin, Ana. Maraming ang nakakagusto sa akin eh. Ako lang talaga tong pihikan eh. Ay, talaga. Ang hirap ng maging gwapo. Diba, Tonyo? Tumigil ka nga dyan, Oscar. Malapit na palang sumapit ang gabi. Sige na, umalis na kayo. Aba, ayaw mo ba kaming kakwentuhan? Baka gusto mo kaming yayain magapunan. Hindi pa kami kumakain eh. Sige na, umalis na kayo. Bilis na. Ayoko may tao sa loob ng bahay ko pag gabi. Ganun ba? O sige Ana, salamat sa oras mo ha. Tara na Oscar, lumabas na tayo. Uy, bakit ganun ang reaksyon ni Ana? Parang bigla siyang na bad trip. Siguro may dalo siya ngayon kaya ganun siya. Kasi naman pre, ikaw ba naman na magsabi sa kanya na doon tayo magapunan eh? Kita mo naman na wala pang masyadong gamit ang bahay na tulad ng ref at lutuan. Kulit mo kasi minsan eh. Nako, baka ganun nga. Na wrong move pala ako doon, pre. Dapat hindi ko na lang sinabi yung kay Ana eh, no? Nakatambay pa sana tayo doon ng mas matagal. Pero, alam mo ba pre? May kakaiba talaga kay Ana eh. Maliban sa maganda at mabait, ano naman yun? Parang masyado siyang misteryosa. Pag umuwi ako ng gabi, madalas napapansin ko na lumalabas pa siya. Minsan nga hating gabi pa. Tapos wala siyang kasama. Saan naman siya pupunta ng ganong oras? Wala namang nightlife dito sa baryo. Hindi tulad sa syudad. Baka namang gabi trabaho niya, kaya umalis siya ng mga ganong oras. Ha? May trabaho ba na panggabi dito sa baryo natin, pre? Malay mo, baka nagbibigay aliw. Uy, loko ka talaga. Tingin mo ba ganong klaseng babae si Ana? Kung ganun siya, dapat inalok niya na tayo kanina, di ba? Siguro mukha talaga tayong walang mga pera. Sa bagay, gusto mo pa nga sana ng libreng hapunan eh. Tsaka, maganda naman talaga si Ana. Ibang klase yung ganda niya. Yung tipong nakakaakit. O nga pre, ang lakas ng sex appeal niya. Pero, madalas pag natutulog ako, may ingay akong naririnig sa bahay niya eh. Laging kumakalubog yung dingding. Ano yun? Nagpapanday siya tuwing gabi? O baka naman meron siya kasamang lalaki? Hindi ko sigurado eh. Wala naman ako nakikitang lalaki na lumalabas sa bahay niya pag umaga. Pero, hayaan mo na. Ayoko din namang husgahan si Ana. Mabait naman yung tao sa atin eh. Ngayon pa nasabi yan eh. Napag-isipan na nga natin na prosti siya. Pero pre, type na type ka talaga niya, no? Kasi iba makatingin sa iyo eh. Parang gusto kang laplapin. Yung tipong gutom na gutom. Sira ka talaga. Anong tingin mo kay Ana? Aswang? Nanlalapa? Kung gano'n naman kaganda ang aswang, abay, magpapalapa talaga ako. Kahit gabi-gabi pa. Ay nako, inaabot ka na naman ng pagiging manyak mo, pre. Uwi na nga ako at baka mahawa pa ako sa'yo. Mahirap na. Uy, baka muna umuwi, pre. Pumunta muna tayo doon kay Jordan. Birthday niya ngayon, no? May inuman daw doon. Sige. Maaga pa naman eh. Wala rin akong gagawin sa bahay kundi matulog. Putya! Tonyo, nakita mo yung pre? Oo, baboy ramo. Pero mga mata, kulay pula. Saan galing yung pre? Aba, masarap pampulutan yun ah. Pampulutan? Mukhang ibang klaseng baboy ramo yun no. Si Mamberto yun ah. Anong ginagawa niya?
Ba't may dala-dala siyang sibat? Oo nga. Tara tol, mukhang aabulin niya yung baboy ramo. Maglilit yun yata. Tulungan natin. Baka mabigyan tayo ng pampulutan natin mamaya. Mang Berto, ano pang ginagawa mo dito? Ba't may nahabol yung baboy ramo? Magleletsyon ka po ba? Pengi naman po pampulutan, Mang Berto. Kahit yung pigilang. Anong lilitsyon nilang pinagsasabi niya? Maging alerto kayong dalawa. Hindi yan basta hayop. Aswang yan. Ano ka ba naman, Mang Berto? Baboy ramo lang yan. Ulihin natin, masarap yan ilitsyon. Ala pre, huminto yung baboy ramo. Mukhang nagalit sa sinabi mo. Biglang sumugod ang baboy ramo kay Oscar. Hindi kagad nakaiwas ang binata. Mabilis na kinalmot ng mabangis na hayop gamit ang matutulis na kuko ang dibdib ni Oscar. At halos ibaon nito ang matatalim nitong pangil sa katawan ng binata. Oscar! Tulungan mo ako! Aray, sakit! Tulong! Mang Berto! Umalis kang baboy ramo ka! Bitiwan mo si Oscar! Hawakan mo na mabuti, Tonyo! Sasabuyan ko ng asin ng aswang na yan! Etong sa'yo, aswang! Mamatay ka! Oh, nakatakas yung baboy ramo, Mang Berto! Hindi ko na siya mahawakan maigi! Hindi pa karaniwan ang lakas niya! Paano natakot siya sa asin na sinaboy mo? Sinasabi ko na nga sa inyo, aswang yun at hindi normal na hayop. Tara na, dalhin natin si Oscar sa kubo ko nang magamot ang sugat niya. Ano, pare, kaya mo bang tumayo? Oo, pre. Pero daan-daan lang. Ang lalim ng kalmot at kagat niya sa akin. Salamat, Mang Berto, ah. Kung hindi dahil sa'yo, baka bangkay na ako ngayon. O Sasha, tara na sa kubo para magamot ko yung sugat mo. Ikaw naman kasi, hindi ka maniwala sa akin na may aswang eh. Ngayon, naniniwala na ako, Mang Berto. May aswang nga. Nagpunta ang magkaibigan sa kubo ni Mamberto at ginamot na matanda ang sugat ni Oscar. Nilagyan niya ito ng halamang gamot at binendahan. Mamberto, paano po naging aswang yung baboy ramong sumugod kay Oscar? Di ba ang aswang mukhang tao pero mas pangit lang? Yan ang inaakala ng karamihan. Pero may kakayanan ng aswang na mag-anyong hayop tulad ng baboy ramo, aso, pusa at marami pang iba. Bakit naman kailangan nilang mag-anyong hayop? Para maitago nila ang totoo nilang pagkakakilanlan habang naghahanap sila ng mabibiktima. Madalas din silang magpanggap bilang mga tao para maging madali ang pakikisalamuhan nila sa mga gusto nilang biktimahin. Hindi lahat ng nasasalubong ninyo tunay na tao. Yan ang lagi niyong pakakatandaan. Hindi ko akalain na totoo pala yung mga aswang-aswang na yan. Akala ko kwento-kwento mo lang, Mang Berto at ng iba pang matatanda dito sa baryo natin. Ikaw tong ayaw maniwala sa akin, Oscar Nasaktan ka tuloy. Matagal na akong albularyo sa baryo natin. Kaya marami na akong nakita na mga kababalaghan. Kung alam ko lang na aswang yun, hindi na sana ako nagbiro na lilitsunin siya. Nagalit patuloy sa akin at akong pinagdiskitahan. Pero sa susunod na makita ko yung baboy ramo na yon, lilitsunin ko talaga siya. Pagkatapos ang ginawa niya sa akin, muntik na akong mamatay. Ay nako, di na talaga ako magdadalawang isip na patayin siya. Ay nako, Oscar. Lahat na lang kasi naasar mo Mapatao man o mapaaswang Mamberto, paano po ba malalaman kung merong aswang sa paligid? Madalas, lumalamig ang hangin pag nandyan sila. Tumatahimik din ang paligid dahil kahit mismo ang mga hayop ramdam ang kapangyarihan nila. Pero para matulungan kayong dalawa, ibibigay ko itong langis sa inyo. Ito, Tonyo, kapag tumulo ito, ibig sabihin yan, may aswang sa paligid. Magagamit yan ni Oscar para mabilis kayo makaiwas sa panganib. Ako, marami pong salamat dito, Mang Berto. Siguradong malaki ang may tutulong nito sa amin lalo na't may pakalat-kalat na aswang dito sa baryo natin. Lagi niyong ilagay sa bulsa kahit saan magpunta ha. Huwag kang makakampante. Tulad nga ng sabi ko, ang mga aswang ay nakikisalamuha rin sa ating mga tao. Nagpapanggap silang normal ngunit meron silang tinatagong sikreto. Opo,
Tatandaan ko po yan, Mang Beto. Salamat po sa mga paalala niyo. Kinabukasan, nagtungo sa trabaho si Tonyo habang nagpahinga naman si Oscar sa kanilang bahay. Agad naman siyang sinalubong ni Manang Lydia na tila nagtataka dahil hindi kasama ni Tonyo ang kaibigang si Oscar. Bakit hindi mo kasama si Oscar, Tonyo? Siguro nakipag-inuman yun kagabi at na-hangover ngayon ano? Balita ko pa naman nagpainom yung barkada niyong si Jordan. Balak sana namin pumunta doon kagabi, Manang Lydia. Kaso, hindi kami natuloy. Bakit naman? Ano nangyari sa inyong dalawa? May nakita kasi kaming baboy ramo kagabi sa gubat. Tumulong kami sa paghuli kaso naaksidente si Oscar. Nakalmot siya ng baboy ramo. Baboy ramo? Saan naman ang galing yon? Sa tagal ko rito sa baryo ngayon lang ako nakarinig na merong baboy ramo dito. Baka naman baboy lang yon na maitim. Hindi po, Manang. Baboy ramo talaga yung nakita namin. Siya. Sa susunod kasi, wag na kayong naglalakad tuwing gabi. Kung ano-ano tuloy mga nakikita nyo. Napahabak patuloy yung si Oscar. Napakarami pa naman natin mga customer ngayon, no? Ako na pong bahala sa mga trabaho ngayon, Manang Lydia. Bago ka magsimula sa trabaho, may mainit-init akong balita tungkol kay Anda. Ano naman po yan, Manang? Mukhang marami kang nasasagap na chismis patungkol kay Ana. Saan niyo po ba nasasagap yan? Di sa mga kumari ko lang dito sa baryo. Tulad ko, naintriga rin sila sa tunay na pagkatao ni Ana. Ang kwento-kwento, madalas daw siyang nakikita na naglalakad sa gabi. Parang may pinupuntahan lagi. Nakikita ko nga ho siyang lumalabas at naglalakad ng hating gabi pero wala naman siyang kasama na kahit na sino eh. Ay nako, sabi na nga ba Sa tingin ko yung Ana na yan ay isang kalapate na mababang lipad. Baka ginagamit niya yung ganda niya para kumita ng pera. Siguro ganun talaga ang ginagawa niya bago pa siya napadpad dito sa baryo natin. Ay nako, mahirap magsalita ng ganyan, Manang. Huwag nating husgahan yung tao. Lalo na kung hindi pa naman talaga natin lubusang nakikilala. Payo ko lang sa iyo, Oscar. Lumayo-layo kayo dyan kay Ana, ha? Baka mapikot rin kayo niyan. Malay nyo, baka meron pa siyang nakakahawang sakit, hindi ba? Huwag nyo na kinakausap yun at baka isa pa kayo sa mga mauuto niya. Ay, grabe ka naman sa panguhusga sa kanya, Manang. Siya nga pala. Bibili muna ako ng soft drink sa tindahan, Manang, ha? May ipapasabay po ba kayong pabili? Hindi na, Tonyo. Bilisan mo na at baka mamaya may dumating tayong customer. Wala akong maasahan dito sa talyer kundi ikaw lang. Sige po, Manang. Babalikan kagad ako. Habang naglalakad si Tonyo patungong tindahan, nakita niya si Ana. Mukhang malungkot at matamlay ang dalaga kaya kaagad niyang napansin. Uy, Ana, saan ka pupunta? Mukhang ang tamlay mo Okay ka lang ba? Masama ang pakiramdam ko, Tonyo. Oo nga, namumutla ka Dapat magpahinga ka na sa bahay mo para maging maayos ang pakiramdam mo. Iwasan mo maglakad-lakad ng ganitong oras lalo na't ang init-init Baka lalong lumalay ang pakiramdam mo. May bibilin lang kasi ako dito sa tindahan kaya lumabas ako. Gusto mo bang samahan ako sa bahay, Tonyo? Para kahit paano may mag-alaga sa akin. Ay naku, pasensya na may trabaho pa kasi ako ngayon sa talyer Hindi kita masasamahan sa bahay mo. Pasensya na talaga Okay lang naman. Pero kung hindi ka abala, pwede ka naman bumisita O sige, Ana. Isasama ko na lang si Oscar. Ay, wag mo na isama si Oscar. Sagaba lang siya sa ating dalawa Ano? Sagabal? Bakit? May galit ka ba kay Oscar? Hindi naman sa ganon. Gusto lang sana kitang masolo. Alam mo na, yung tayong dalawa lang. Naku, Ana, hindi pa kasi ako handa sa mga ganyang bagay Tsaka baka mapagchismisan tayo dito sa baryo na may ginagawang kung ano. Mabilis kasi kumalat ang mga balita dito Hindi mo ba ako gusto, Tonyo? Hindi ba ako maganda sa paningin mo? Ha? Ay,
Maganda ka, Ana. Nagkataon lang na hindi pa ako handang makipagmabutihan sa isang babae. Lalo pat kahihiwalay ko lang sa dati kong girlfriend eh. Nako, kung ako ang gugustuhin mo, siguradong malilimutan mo siya, Tonyo. Habang buhay. Mangyayari din naman yun, Ana. Sa tamang panahon. O paano? Mauna na ako sa iyo ha. May gagawin pa ako sa talyer eh. Baka hinahanap na ako ni Manang Lydia. Yung chismosan yung amo? Huwag kang maniniwala sa mga pinagsasabi nun, Tonyo. Halatang may galit yun sa akin eh. Nako, wag mo lang pansinin si Manang Lydia. Ganun kasi talaga yun eh, simula nung nabalo. Naging libagan niya na yung pakikipagchismisan. Titigil din yun pag may nahanap na ibang mapagdidiskitahan. O sige, Tonyo. Aalis na ako. Pagkaalis ni Ana, kinuha ni Tonyo ang bote ng langis sa bulsa niya na kanina pa umiinit. Tiningnan niya ito at nakita niyang bumubula ang langis. Dahil doon, naginala na siya na baka si Ana ang aswang. Pinuntahan niya si Oscar sa bahay nito pagkatapos ng trabaho sa talyer para ibalita ang nangyari. Oscar! May sasabihin ako sa iyo. Oh, bakit umaangos ka, Tonyo? Ano bang problema mo? Mukhang alam ko na kung sino yung aswang dito sa baryo. Ha? Sino naman? Si Ana. Si Ana? Paano naman magiging aswang yung babaeng kasing ganda ni Ana? Nako pre ha, pinagtitripan mo ba ako? O ayaw mo lang naligawan ko siya? Diretsahin mo lang ako pre. Hindi kita pinagtitripan, pre. Nasa lubong ko siya kanina papuntang tindahan. Habang nag-uusap kami, uminit yung bote ng langis sa bulsa ko. Nung makalis si Ana, tiningnan ko yung bote at nakita ko na kumukulo nga yung langis. Di ba sabi ni Mang Berto na kukulo lamang ang laman ng bote kung merong malapit na aswang sa baligid? Baka naman nagkataon lang pre. Siguro nababad lang sa init ng araw kaya kumulo. Kasi parang ang hirap paniwala na si Ana yung aswang sa baryong ito eh. Kanina pa nga ako naglalakad, pre, pero hindi naman kumukulo yung langis. Nangyari lang yun nung nasa lubong ko si Ana. Anak ng... Sa dami na magiging aswang si Ana pa. Yung babaeng pinagpapantasyahan ko dito sa baryo. Nako, tigil mo na yung pagpapantasya mo sa kanya, pre. Kung siya nga ang aswang, muntikan ka na niyang patayin. Bigat naman nung tanggapin sa kalooban, pre. Tumigil ka na nga dyan, Oscar. 2 beses pa lang kayo nakakausap ni Ana eh. Tinamaan kasi talaga ako kay Ana, pre. Pero kung ganun nga talaga ang nangyari, posible nga na siya ang aswang. Anong gagawin natin? Kukumprontahin ba natin si Ana tungkol dito? Wala pa tayong sapat na ebidensya, pre. Paano kung hindi pala talaga siya yung aswang? Baka magalit pa sa atin yun. Ayoko rin namang mag-akusa. Lalo na kung hindi naman ako sigurado. Sa ngayon, kailangan natin mag-imbestiga at makita ng sarili natin mga mata na aswang siya. Anong ibig mo sabihin, pre? Paano natin gagawin yung bagay na yun? Sabi sa akin ni Manang Lydia na madalas raw nakikitang naglalakad mag-isa si Ana. Kaya mamayang gabi, sundan natin siya at aalamin natin kung ano yung ginagawa niya tuwing gabi. Baka sa ganung paraan malaman natin ang sikretong itinatago ng maganda kong kapitbahay. Sige pre, sana lang nga mali ang mga hinala natin tungkol sa totoong pagkatao ni Ana. Nako, mahirapan talaga akong tanggapin. Bala ko pa naman na ligawan na siya. Sana nga mali tayo, pre. Sana nga. Sumapit ang gabi at tahimik na sa pwesto ni Antonio at Oscar sa likod ng bakod kung saan tanaw na tanaw ang bahay ni Ana. Nakaabang ang dalawa sa paglabas ng dalaga. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng bahay ni Ana. Lumabas ng dahan-dahan ng babae. Nakasuot siya ng manipis na puting damit na tila lumilipad sa hangin habang siya'y naglalakad. Pero ang kakaiba sa kanya ay hindi siya naglalakad gaya ng normal na tao. Mabilis ang kanyang kilos at halos dumudulas lang sa lupa ang kanyang mga paa. Waring hindi dumidikit sa lupa. Oh, nakita mo yun, pre? Ang bilis niya.
Hindi normal yun. Parang dumudulas lang siya sa lupa. Oo nga pre, parang hindi siya naglalakad eh. Parang lumulutang. Multo ba yun? O may kapangyarihan siya? Hindi ko alam pre. Pero hindi yung gawain ng normal na tao. At yung itsura niya, para siyang ibang tao sa gabi. Pre, tingnan mo oh. Papunta siya sa gubat. Doon sa masukal na bahagi. Walang dumadaan doon kahit tanghali. Halika, sundan natin. Baka may kailangan tayong malaman. Hindi na to normal, Oscar. Kailangan natin ng pruweba. Sigurado ka? Baka mapahamak tayo eh. Kung totoo ngang aswang siya o engkanto. Kaya nga, kailangan nating alamin. Hindi tayo pwede manahimik lang. Isa pa, baka may ginagawa siyang masama doon. Ha? Sige na nga. Pero pre, pag may naramdaman kang kakaiba, takbo na kagad tayo ah. Walang hero-hero dito. Sinundan ni Tonyo at Oscar si Ana patungo sa masukal na bahagi ng gubat. Ngunit bigla itong nawala sa paningin nila dahil sa mabilis na pagkilos ng babae. Pilit nilang hinagilap si Ana sa gabay ng liwanag ng buwan. Tonyo, wala na siya. Biglang nawala si Ana. Parang multo pre. Hindi ko na siya makita. Shh! Oscar, naririnig mo ba yon? May ingay sa may gawing kanan. Parang may umuungol. Ha? Oo nga pre. Parang boses ng lalaki, pero mahina na. Parang may ginagawa sila ni Ana. Hindi maganda to. Dumapa ka pre. Ayun siya. Tingnan mo sa pagitan ng mga talahib. May kasama siyang lalaki. Nasa damuhan sila. Anong ginagawa nila? Nagalikan ba sila? Aba, hindi naman pala aswang si Ana eh. Mahilig lang talaga pre. Shh! Teka lang, tingnan mo mabuti oh. Hindi siya nakikipagalikan. Parang nanghihina yung lalaki. Hindi na gumagalaw pre. Tonyo, pre, hindi niya inalikan yung leeg. Nilalaban niya. Ang daming dugo. Diyos ko, ang daming dugo pre. Aswang nga siya. Tingnan mo yung dila oh. Ang haba, ang tulis. Parang karayom. Ibinabaw niya sa leeg ng lalaki. Ay, dako! Takbo na tayo! Uy, Oscar, tumahimik ka. Nakatingin siya sa atin oh. Nakita tayo no. Ikaw talaga oh. Pulang-pula ang mga mata niya. Para siyang alimaw. Muna pre, tara na! Bigla siyang tumalon sa mga sangat na wala eh. Buti na lang at hindi niya tayo sinungkaban. Hindi tayo pwedeng tumigil, Oscar. Habulin natin siya. Kailangan madakip si Ana. Kung hindi, marami pa siyang mabibiktima. Pre, teka. May pa yung lalaki. Gumagalaw pa siya oh. Pero halos wala nang lakas. Duguan siya. Baka mamatay kung papabayaan natin. Tama ka. Si Mang Berto lang ang alam kong marunong sa mga ganitong bagay eh. May alam siya sa kulam at mga engkanto. Pati sa panggagamot. Matutulungan niya ang lalaki. Halika, kailangan natin dalhin siya sa kanya. Pre, bilisan natin. Kailangan natin makalis bago pa bumalik yung aswang. Hindi natin alam kung nandyan lang siya sa paligid eh. Binuhat ni Tonyo at Oscar ang sugatang lalaki. Pilit nilang tinatahak ang makitid na daan patungo sa bahay ni Mamberto. Pagdating nila, agad silang pinapasok na matandang albularyo matapos silang katukin ang bahay nito. Walang tanong-tanong, kinuha nito ang mga bote ng langis, tuyong dahon at itim na batong may kakaibang ukit. Buti na lang at nadala nyo kagad siya dito. Kung hindi, baka kinain na siya ng buo ng halimaw. Isa lang ang tiyak ko. Hindi ordinaryong nilalang ang umatake sa kanya. Mamberto, si Ana po yun. Siya ang aswang dito sa baryo. Kitang-kita po namin ni Oscar kung paano nagbago yung anyo niya. Yung malang anghel niyang muka, bigla na lang nangulubot. Tapos, lumabas yung mahaba niyang ngipin at kuko. Para siyang nilukuban ng demonyo eh. At yung mga mata niya, Diyos ko po, pulang-pula. Parang sinusunog ng apoy.
At buti na lang pala, Mang Berto, hindi ko siya niligawan. Muntik na ako malunod sa kagandahan niya eh. Ako pa naman madaling mapaibig. Mahina ako sa mga magaganda eh. Marupok ako. Sino bang mag-aakala? Sa likod ng napakagandang mukha may halimaw na nagtatago. Marami sa baryo ang pinagpapantasyaan si Ana. Iniisip na siya na ang babaeng pakakasalan. Hindi nila alam, siya pala ang hahatak sa kanila sa hukay. Mang Berto, paanong nagawa ng isang aswang na mag-anyong ganun kaganda? Parang hindi siya halimaw kung titingnan eh. Hanggang sa lumitaw yung tunay niyang anyo. Kung tama ang hinala ko, si Ana ay isang mandarangkal. Mangdarangkal? Ayun, Mang Berto. Hindi ko pa narinig yun ah. Parang nangdadangkal ba siya? Isa yung uri ng aswang na biyasa sa panlilinlang. Mga lalaki lang ang binibiktima nila. Gumagamit sila ng kagandahan para akitin yung mga kalalakihan. Sa oras na makuha nila ang tiwala o pansin ng biktima, saka sila umaatake. Kadalasan sa gabi at sa mga tagong lugar, gaya ng gubat na pinuntahan ninyo. Kaya pala simula nang lumipat si Ana dito sa baryo sunod-sunod na yung kaso ng mga nawawalang lalaki. Akala ng lahat lumuluwas lang para magtrabaho. Pero yung pala, pinatay na. Tapos sa ibang lugar natatagpuan. Maliban sa pambibiktima, ang mga mandarangkal marunong ding mag-anyong hayop. Isa yan sa kanilang mga abilidad. Kadalasan nga, baboy ramo, itim na aso o malaking pusa. Ibig sabihin yung baboy ramo na umatake kay Oscar nung nakaraan si Ana po yun? Ay, ganun na nga. Ginagamit nila ang anyo ng hayop para makalapit sa tao o makatakas ng hindi nahahalata. Sa kaso mo, Oscar, malamang tinitingnan ka niya noon pa bilang susunod na biktima. Ay, grabe. Hindi ko akalain na magagawa sa akin yun ni Ana. Pre, araw-araw ko pa naman siyang iniisip. Sinusundan pa sa palengke. At ngayon, nalaman ko, pinag-ahandaan na pala niya akong lunukin ng buo. Dapat pala hindi ko na siya pinagtanggol noon kay Manang Lidji. May kutob na pala yung matanda. Kailangan natin maging maingat, pre. Alam na ni Ana na nakita natin siya sa tunay niyang anyo. Siguradong may gagawin siya para patahimikin tayong dalawa. Hindi siya hihinto hanggat hindi tayo naglalaho. Tama ka, Tonyo. Lalo na't gabi na naman. At yan ang oras nila. Mas makabubuti sigurong umuwi na tayo. Mahirap na. Baka nasa paligid lang siya, nag-aabang. Mang Berto, paano? Uwi na po muna kami ni Oscar. Ikaw na pong bahala sa lalaking yan Sana makaligtas siya. Oo, sige. Ako nang bahala. Paggising niya, ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat ng nangyari. O sige, ingat kayo sa daan ha. At Tonyo, Oscar, huwag kayong basta-basta magtitiwala sa ganda. Minsan, ang pinakamagandang bulaklak ay may pinakamatinding lason. Habang naglalakad pauwi sina Tonyo at Oscar, may lumabas na malaking itim na aso mula sa gilid ng daan. Nanlilisik ang mga mata at naglalaway. Galit na galit ang hayop habang nakatingin sa kanila. Tonyo, hindi ordinaryong aso yan. Ang laki, parang lobo. Huwag kang gagalaw. Sa tingin ko, si Ana yan, pre. Tingnan mo yung mga mata, pulang-pula. Parang apoy. Katulad nung nakita natin baboy ramo sa gubat. Pre, anong gagawin natin? Papunta siya sa atin, Tonyo, susugurin tayo nito. Takbo na, Oscar. Huwag ka nang tumingin sa likod. Pag sinabi kong takbo, takbo ka agad, Hindi tutulad ng ibang hayop. Kilala na tayo nito. Ano? Paano kung habulin tayo? Baka lalo lang tayong atakihin. Pareho tayong tinatarget niyan. Pero isa lang ang tsako. Hindi tayo pwedeng tumigil dito. Kailangan natin makalabas sa kalsadang to. Kailangan natin humingi ng tulong kung mabubuhay pa tayo. Tumakbo sila pero mabilis ang hayop. Natapilok pa si Tonyo at napatras sa takot. Nadulis naman sa putik si Oscar. Wala nang mapagpilian si Tonyo. Napulot niya ang isang matulis na patpat at tumarap sa mabangis na aso. Pinalo niya ang aso pero hindi ito umatras. Sa isang iglap, dumating si Mamberto na may hawak na sibat.
Lumayas ka! Alaga ng dilim! Layuan mo ang binatang yan! Mamberto, umatras siya! Umatras yung halimaw! Maring naamoy niya yung banal na tubig na ibinasbas ko sa sibat na ito. Ayaw nila niyan eh. Napapaso sila. Tonyo, ayos ka lang ba, pre? Diyos ko, muntikan ka na talaga. Kung hindi dumating si Mamberto baka kwento ka na lang ngayon sa baryo. Salamat, Mamberto. Hindi ko alam kung anong nangyari kung wala ka. Baka nilapa na ako ng halimaw na yun. Utang ko po sa inyo ang buhay ko, Mamberto. Narinig ko yung sigawan yung dalawa mula sa kubo eh. Akala ko may nag-aaway lang na lasing. Pero naramdaman ko na may masama eh. Kaya agad ako lumabas, dala mga gamit ko. Mabuti na lang at hindi pa kayo nakakalayo ng gusto. Nakto, hindi na talaga ligtas sa gabi mga iho. Buhay pa ang aswang at mas tumatapang pa siya. Kaya pala dapat hindi na talaga lumalabas ng gabi, no? Mamberto, para saan po itong dala niyong bawang at asin? Aadubuhin ba natin yung aswang? Ay nako, Oscar. Nasa bingit na nga ng kamatayan yung buhay natin pero nagagawa mo pa rin magbiro. Hindi iho. Pangontra ito. Ang bawang, pag suot nyo o inilagay sa katawan, hindi kayo kayang lapitan ng aswang. Para sa kanila, parang asupre amoy nito. Nakakasulasok, nakakapaso. At ang asin, pag isinaboy nyo sa kanila, parang binubuhusan sila ng asido. Masakit sa balat nila at pinapahina sila. Akala ko kwento-kwento lang yung mga yan Pero totoo pala talaga? Ay nako, maraming salamat talaga, Mamberto. Malaki ang may tutulong niyo sa amin ni Oscar. Eto pa. Orasyon nito ha. Panalangin laban sa masasama. At ito naman, tubig na binasbasan sa misa. Kapag may nakasalubong kayong aswang, basahin niyo ang orasyon habang sinasabuyan niyo ng tubig na ito. Siguradong manghihina siya. Sige po, Mamberto. Sisiguraduhin ko na lagi kong daladala itong mga bagay na ito. Lalo na't hindi namin alam kung kailan muling lalabas yung halimaw na yun. At kung bumalik siya, hindi na tayo tatakbo. May panlaban na tayo Sa baryo natin na to, hindi pwedeng takot ang mag-ari. O basta, mag-iingat kayong dalawa sa pag-uwi ha. Maging lagi kayong handa. Huwag niyong kakalimutan ang mga biling ko sa inyo. Habang pauwi, nadaanan ni Tonyo at Oscar ang bahay ni Ana. Tahimik ang paligid. Wala ni isang ilaw sa loob at nakasarado ang mga bintahan at pintuan. Pero ramdam na magkaibigan na parang may matang nakasilip sa likod ng dilim. Pre, tingnan mo yan Wala man lang sindi ng ilaw. Parang walang tao pero bakit parang gising ang bahay? Sa tingin mo ba, nandyan si Ana sa loob ng bahay, pre? Nandyan man siya o wala, mas mabuting ituring natin na nandyan siya. Sa ganitong sitwasyon hindi tayo pwedeng maging kampante. Lalo na't hindi ordinaryo ang kalaban na hinaharap natin. Sigurado ka bang gusto mo pa rin sa bahay mo umuwi? Malapit ng bahay niyo sa kanya Kung siya nga yung aswang, baka mamaya lang, nasa bubong ng bahay mo na siya. Baka hindi ka pa nakakapikit. Sinisilip ka na sa bintana. Huwag mo akong alalahanin, Oscar. Nandyan ang asin at bawang pangontra sa aswang. Siguro sapat na mga yan para protektahan ako laban sa kanya. Ayoko kasi bukas ng umaga marinig ko na lang na may natagpuang wala ng buhay O mas masahol pa, nawawala. Doon ka na lang kaya sa amin matulog ngayong gabi. Kahit sa sahig, ayos lang. Mas okay nang siksikan kaysa mag-isa ka sa bahay. Salamat, pre. Sobrang nakakataba ng puso yung sinabi mo. Pero kailangan kong harapin to Ayoko magpaday sa takot sa aswang. Sige, basta tandaan mo pag may naramdaman kang kakaiba, tumakbo ka papuntang bahay namin kahit anong oras. Basta ituktok mo lang yung bato sa bintana namin. Gisingin mo ako. Wala nang nakakaya ngayon Buhay ang nakataya dito Sige, pre. Salamat talaga. At ikaw rin huwag ka ring lalabas kung wala kang kasama. Pero kung sakaling lumitaw siya at tumatake, anong balak mo?
di gagamitin ko lahat ng ibinigay ni Mamberto. At kung kailangan lalaban ako para mabuhay. Ayos ka talaga, pre. O sige, ingat ka ha. Hindi lang basta ingat, doble ingat. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para umiyak bukas ha. Sira ulo ka talaga. Di pa ako mamamatay bukas, no? Magkikita pa rin tayong dalawa. O sige, pre. Matulog ka na. Isibat na ako ha. Pumasok si Tonyo sa bahay niya at isinabit ang bigkis ng bawang sa pintuan upang masigurado na walang aswang na makakapasok. Dahil sa pagod, agad nakatulog ang binata pagkahiga niya sa papag. Pero nagising siya dahil sa kaluskos na nagmumula sa bubong. Nagdesisyon siyang lumabas para tingnan ito. Dala-dala ang mga panlaban sa aswang na ibinigay ni Mamberto. Nakita niyang isang anino sa bubungan. Nang bumulaga ito sa kanya, nakita niya ang matutulis na mga kuko, nagliliyab na mga mata at mabangis ang itsura. Alam kong ikaw yan, Ana! Huwag ka na magtago! Bumaba ka dyan at harapin ako! Hindi ka ba natatakot, Tonyo? Sa lahat ng lalaki nakita ko, ikaw lang ang may tapang na ganito. Pero alam mo bang sa lahat ng inakit ko, ikaw lang ang hindi tinablan ng ganda ko? Hindi ako nabubulag sa panlabas mong anyo, Ana. Mabuti na lang at hindi ako agad nagtiwala sa'yo. Isa ka palang impakta. Hindi ka babae kundi halimaw. Kung hindi ka lang sana masyadong usisero, baka kinawaan pa kita, Tonyo Pero ang pagiging pakialamero mo ang magpapahamak sa'yo. Hindi ako natatakot sa'yo. Itigil mo na to, Ana. Lisanin mo na ang baryo. Habang nandito ka, lalo mas maraming inosenteng buhay ang mawawala. Tulad yung mga tao, kailangan ko rin kumain. At kayong mga taong pinakamasarap na putahe na natikman ko. Hindi kami pagkain, Ana. Sige na, umalis ka na. Kung ayaw mo mapahamak. Akala mo ba'y may laban ka sa akin? Anong magagawa ng tao sa isang kampo na kadiliman? Yun ang akala mo, Ana. Itong asin para sa'yo. Regalo ko, saluhin mo. Susunog! Walang iya ka, Tonyo. Hindi ka tamamapagod sa ginawa mo. Sisiguraduhin kong mawawala ka ng buhay ngayong gabi. Hindi mo yung magagawa, Ana. Sa bisa ng Panginoon, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lumayas ka! Nilalang ng dilim at kasamaan. Hindi ka makakalapit sa katawan na sinasaniban ng liwanag. Hindi ko yung orasyon, Tonyo. Nangihina ako. Tumahimik ka. Sa ngalan ni Jesus, ni Maria, at San Miguel Arcangel, sa liwanag ng krus at apoy ng Espiritu, ako'y ligtas at ika'y walang kapangyarihan. Lumisang ka! Sa dagat ng apoy ka nawa mapunta! Tama na, Tonyo. Hindi mo alam kung sino kinakalaban mo. Lumayas ka, kampo na kadiliman! Itong banal na tubig ang tatapos sa'yo! Hindi ako makakapayag na matapos mo ang buhay ko dito, Tonyo. Babalik ako at sisiguraduhin ko mapapatay kita. Dahil sa pinsalang tinamumula sa paghaharap nila ni Tonyo, tumakbo si Ana at nagtago sa kagubatan. Nanghina naman si Tonyo pagkatapos sambitin ng orasyon. Pumasok siya sa kanyang bahay at buong gabing nagbantay. Kinabukasan, nakita sila ni Oscar sa talyer. Oh, bakit ganyan itsura mo, Tonyo? Mukhang puyat na puyat ka. May nangyari ba kagabi? Meron, pre. Pinuntahan ako ni Ana sa bahay kagabi. Balak niya sanang patayin ako Buti na lang talaga't may ibinigay sa atin si Mamberto. Yung mga panlaban sa aswang. Kung hindi, baka namatay na ako sa kamay ng babaeng yun. Ang bira talaga si Ana, no? Hindi siya titigil hanggat hindi tayo napapatahimik Alam niya na mapapahamak siya pag siniwalat natin ang sikreto niya. Kaya hanggat buhay siya, hindi talaga tayo mapapayapa. Lalo ka na, kasi nag-iisa ka lang sa bahay mo. Patuloy ka lang niyang guguluhin. Ganun na nga, Oscar. Halos hindi na rin ako mapakali sa loob ng bahay. Lagi kong iniisip kung anong gagawin ko sakaling makita na naman kami ni Ana. Ay, kailangan talaga mapalayas na siya para mapayapaan na rin yung mga isip natin. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin Pero anong gagawin natin kung ayaw niya talagang lumayas, Tonyo?
Sa tingin ko, malabo mapakiusapan yung halimaw na yun eh. Hindi katulad natin mga tao, wala silang awa. Naalala mo ba yung ginawa ni Ana sa mga biktima niya? Kalunos-lunos ang sinapit sa kanya. Hindi nga talaga siya nakakaramdam ng awa, pre. Wala tayong ibang magagawa kundi puksain siya sa tulong ni Mamberto. Siya lang ang nakakaalam ng kahinaan ng mga aswang eh. Sa ngayon, siya lang ang makakatulong sa atin. Sa tingin mo ba pre, mapupuksan natin si Ana? Kahit mga ordinaryong tao lang tayo? Oo naman, pre. Nakita ko kung paano nanghina si Ana sa orasyon. Kaya magagawa natin siyang talunin kung magtutulungan tayo. Kakayanin natin to pre. Puntaan natin si Mamberto. Paano naman yung trabaho natin dito sa talyer, pre? Yaman yan pre, matumal naman ngayon eh. Wala masyadong customers. Imbis na tumambay tayo dito, magplano na lang tayo kung paano natin wawakasan yung kasamaan ni Ana. O sige, tara na, pre. Akalain mo yun, kapag ganitong sitwasyon matino ka palang mag-isip. Nagpunta sila kay Mamberto para hingin ng tulong na matanda para talunin ang aswang. Mamberto! Mamberto! Buksan niyo po itong pinto! Kailangan namin ng tulong niyo! Mamberto! Tanya, Oscar. Aba, ano ginagawa niyo rito ng ganito kaaga? Ali kayo, pasok! Mamberto, kinakailangan po namin ng tulong niyo. Hindi na po ito basta problema. Delikado na talaga. Ano ba yun, Tonyo? Ano ba nangyari? Si Ana, hindi po niya tinitigilan si Tonyo, Mamberto. Pumunta siya kagabi sa bahay nitong kaibigan ko para patahimikin siya habang buhay. Ay, nako. Kailangan nga may gawin tayo kung hindi baka mapahamak pa kayong dalawa. Habang maaga pa, dapat mapigilan na natin yung Ana na yan. Sigurado kung nandun siya sa bahay niya ngayon. Maaga pa eh. Hindi pa yun lumalabas para mambiktima. Mabuti kung ganon. Sige, bantayan natin na makalabas siya ng bahay niya. Kailangan natin tiyakin kung kailan siya mahina. Mas mapapadali ang lahat kung mahuhuli natin siya habang nasaan yung tao pa. Kapag nagbagong anyo na yan, nako, mas mahirap ng kalabatin. Oscar, ito, hawakan mo itong papel ng orasyon. Kung sakaling may mangyari sa akin o kung mawalan ako ng lakas, ikaw na magbabasa ha. Huwag kang mangamba kahit nanginginig ang boses mo. Basta mabikas mo yan, makakatulong yan para pahinain si Ana. O sige pre. Mamberto, doon na lang tayo maghintay sa may tindahan malapit sa bahay ni Ana. Doon tayo makakasilip ng hindi tayo napapansin. O sige, tumungo na tayo ron, ngayon din. Pumunta ang tatlo sa tindahan malapit sa bahay ni Ana. Sumapit ang gabi pero hindi lumabas ang dalaga. Dumating naman si Manang Lydia para bumili sa tindahan. Aba, kayong dalawa. Kaya pala hindi kayo pumasok sa trabaho. Nandito kayo tumatambay sa tindahan. Pasensya na po, Manang Lydia. May kailangan kasi kaming gawin eh. Ano naman ang gagawin niyong dalawa? Ang magbantay na kay Ana? Natulad na ba kayo sa ibang mga kalalakihan dito sa baryo na walang iniisip at bukang bibig kundi ang Ana na yan? Hindi naman sa ganun, Manang. Hay, kayong dalawa ha? Habang maaga pa, tigilan niyo na yung Ana na yan. Maraming nakakakita sa kanya na may kasamang iba't ibang lalaki yan. Ang iba hindi pa taga rito sa atin. Mukhang Makati talaga yung babaeng yan. Nandito kami para alamin ang totoong pagkatao ni Ana, Manang Lydia. Tigilan nyo na yung ginagawa nyo. Nagsasayang lang kayo ng oras. Pati mga trabaho ninyo naapektuhan din dahil sa Ana na yan. Baka dumating ang panahon na pati kayo mapikot niyan. Pasensya na po, Manang Lydia. Bukas na bukas din papasok kami ni Oscar sa trabaho. Ay nako, siguraduhin nyo lang talaga. Paano, aalis na ako. Magsiuwi na rin kayong dalawa. Tigilan nyo na yung kahibangan nyo kay Ana ha. O sige na, alis na ako. Ay nako, buti na lang umalis na si Manang Lydia. Akala ko hindi pa titigil yung bibig niya na mala-armalite Ay nako, siguro wala si Ana dyan ngayon sa bahay niya. Buong araw na tayong naghintay dito pero ni anino niya hindi natin nakita Baka mahina pa rin siya dahil sa asin na sinabi ko sa kanya kagabi at sa orasyon na binasa ko para manghina. Maaring ganun na nga. Tara na, pasukin na kaya natin yung bahay niya. Baka naman nandun lang siya at natutulog. Mapangalib yan, Oscar. Mas malakas ang aswang kapag sila nasa teritoryo nila.
Kailangan natin labanan si Ana malayo sa teritoryo niya. Kapag doon tayo pumasok sa bahay niya, ay baka maging mahirap na ang laban. Sa mga ganitong oras, madalas lumalabas si Ana. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ha. Siguro, ipagpabukas na lang natin yung pagmamatsyag sa kanya. Baka naman talagang hindi siya magpapakita ngayong gabi. Eh siguro nga. Pero mas mabuti kung doon ka muna matutulog kina Oscar, Tonyo. Masyadong mapanganib ang mag-isa dyan sa bahay mo. Hindi natin alam kung anong oras siya darating. At baka mahirapan tayo kung mag-isa ka lang. O nga, Tonyo. Ako lang naman mag-isa sa bahay ngayon eh. Pumunta si nanay at tatay sa kabilang baryo. Wala akong kasama. Kaya mas mabuti sigurong doon ka muna. Oo, sige. Doon na lang muna ako matutulog. Para makapagpahinga na rin ako ng maayos. Simula nung nalaman ko na si Ana yung aswang, hindi na ako mapalagay sa loob ng bahay. O siya, alis na ako ha. Magluluto pa ako ng hapunan eh. Alam niyo naman, hindi pwedeng walang kain. Pasensya na po sa abala, Mang Berto ha. Salamat po sa tulong. Eh nako, huwag ka mag-alala, Tonyo. Basta pagdating sa pagsugpo sa mga aswang at masasamang mga elemento hindi ako naaabala. Alam ko kung paano kumilos. Sige po, Mamberto. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi ha. Maraming salamat po. Salamat rin, Oscar. Kaya kayo rin dalawa ha, mag-iingat kayo. Nang umuwi na si Mamberto, nagpasya na rin ang magkaibigan na maglakad patungo sa bahay ni Oscar. Habang nasa daan, nakakita sila ng itim na pusa. Pero hindi katulad ng pangkaraniwang pusa. Pula ang mga mata nito at higit na mas malaki kaysa sa ordinaryong pusa. Tonyo, pre. May pusa oh. Kunin ko kaya. Ang dami ng daga doon sa bahay namin eh. Malaking tulong yan sa amin ni nanay. Uy, Oscar, huwag mo lapitan yan. Hindi ordinaryong pusa yan. Tinan mo mabuti yung mga mata. Ang cute nga yun. Ang taba-taba. Tapos ang kinis ng balahibo. Parang alagang-alaga eh. Tingin mo, may ari niyan? Tingnan mo kasi yung mga mata. Pula, di ba? Katulad nung sa baboy ramo at sa aso na sumugod sa atin. Hindi mo ba napapansin? Para siyang nakatitig direkta sa atin. Ha? Huwag mo sabihin si Ana na naman yan. Oo, siguradong si Ana yan. Ihanda mo ng asin at ang orasyon. Nako, dala-dala ni Mamberto yung punyal. Paano natin siya malalabanan? Baka mamaya bigla siya mag-anyong aswang. Tapos tayong dalawa lang nandito. Wala pa tayong dalang malakas na sandata. Nakita ko kung paano siya nanghina sa orasyon, Oscar. Natatanda mo yung ginawa ni Mamberto sa kanya? Napatras siya. Nangisay pa nga sandali eh. Basta basahin mo yung orasyon tapos hahawakan ko siya. Sabuyan mo siya ng asin pagkatapos nun. Teka lang. Binigyan mo nga pala ako ng kopya ng orasyon. Andito yung sa likod ng pitaka ko. Ito to. Pero, Tonyo, tingin mo ba sapat na yun para matalo natin siya? Oo, sa tingin ko, sapat na yun. Basta wag tayo mag-alinlangan. Papunta siya sa gubat, Oscar. Tara, sundan natin. Baka makatakas na naman yung aswang. Sigurado ka, Tonyo? Baka hindi na tayo makabalik niyan. Kung wala si Mamberto ha, wala rin tayong dalang flashlight. Kaya nga kailangan natin tapusin ito ngayon eh. Para wala na siyang mabiktima. Ay, sige na nga, Tonyo. Tara, abulin na natin yung aswang. Hinabol ni na Tonyo at Oscar ang itim na pusa papunta sa gubat. Pero mabilis itong nawala sa kanilang paningin. Tonyo, bigla siyang nawala. Para bang naglaho sa hangin. Mabilis naman nung tumakbo. Basta maging mapagmatsyag ka lang, Oscar. Nandito lang yun. Hindi siya basta-basta mawawala ng ganyan. Mabuti pa maghiwalay tayo para mahanap natin siya. Hawakan mo na mabuti yung asin at papel ng orasyon ha. Huwag mong bibitiwan kahit ano mangyari. Paano ka, Tonyo? Baka ikaw naman ang maunang salakayin. May dala rin akong asin. Tingin ko sapat na ito. May kopya rin ako ng orasyon. Sige. Pupunta ako sa direksyon na yon. Sisigaw ako kapag nakita ko si Ana ha. O sige, Oscar. Maya-maya lang, habang naglalakad si Tonyo, Tapos sa akin ka na rin, Pagkakataon ko na to para pag pinapirasuhin ka gamit ang mga matatalim kong kuko at ngipin. Pagkatapos ko sa iyo, isusunod ko ang kaibigan mong si Oscar. Matatahimikin ko kayong dalawa ng tulayan. Ana, grabe!
mukhang halimaw ka na ngayon Pero hindi mo magagawa yung sinasabi mo. Wala ka nang tatakbuhan, Tonyo! Nasaan na ba yung asin? Nandito lang yung sa bulsa ko kanina. Hindi pwedeng... Wala. Nakita ko nahulog ang asin mo mula sa bulsa mo habang sinusundan niyo ako dito sa gubat. Akala niyo nauna ako sa inyo? Pinauna ko talaga kayo at ako ang kasunod ninyo. Tinadyakan ko pa nga kanina yung asin na yun Wala na yun! Natabunan na ng mga tuyong dahon! Wala ka lang kawala ngayon, Tonyo! Wala na! Oscar! Tulong! Oscar! Tonyo, kakainin na kita! Ramdam mo na ba ang malamig kong hininga sa batok mo? Sa bisa ng Panginoon, ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, lumayas ka! Nilalang ng dilim at kasamaan, hindi ka makakalapit sa katawan na sinasaniban ng liwanag! Saan nakagaling yan? Oscar, dumating ka na! Sambitin mo ang orasyon! Nangihina na siya! Pare, dito na ako! Sa ngalan ni Jesus, ni Maria, at San Miguel Arcangel, sa liwanag ng krus at apoy ng Espiritu, ako'y ligtas at ikaw ay walang kapangyarihan! Lumisang ka! Sa dagat ng apoy ka nawa mapunta! Walang iyan! Di ba ito? Saan? Babalik ako kaya? Babalik ako! Ano yan? Sisiguraduhin kong mamamatay na kayo! Diyan na kayo! Tonyo, umalis na siya. Ayos ka lang ba? May mga sugat ka ba? Nasugatan ka ba ng mga kuko niya? Buti na lang dumating ka, Oscar. Kung hindi, baka wala na ako ngayon. Kinabahan talaga ako nung nakita kong wala na sa bulsa ko yung asin Narinig ko kasi yung boses ni Ana kaya dali-dali akong bumalik dito. Doon ko naisip na ikaw ang punterian niya. Nangihina siya sa orasyon, pero hindi to sapat para matalo natin siya. Hindi napipinsala ng orasyon si Ana Nangihina lang siya. Mas mabuti siguro kung puntahan natin si Mang Berto at kausapin siya patungkol dito. Siya lang ang makakapagsabi sa atin ng tunay na kahinaan ni Ana Hindi pwedeng lagi tayong umaasa sa swerte. O sige, Oscar. Puntahan natin siya. Baka may mga nalalaman pa siya na hindi nasasabi sa atin. Tara na! Pagkarating sa lugar ay naabutan ng dalawa ang matanda na naghahanda na ng mga halamang gamot. Bakit nandito kayo dalawa? Akala ko'y umuwi na kayo at hindi na babalik ngayong gabi. Mang Berto, nakita na naman namin si Ana. Nagbago na siya ng anyo. Nag-anyong itim na pusa tapos naging aswang siya. Inabol namin siya ni Tonyo hanggang sa gubat Munti ka na siyang mapatay ni Ana, Mang Berto. Buti na lang nakahabol ako at naorasyonan ko siya. Ay nako, kayong dalawa talaga Ano pumasok sa kukote nyo at sinugod nyo ng kayong dalawa lang? Akala nyo ba biro lang yung kalaban natin? Kasalanan ko po, Mang Berto. Akala ko po sapat na yung asin at orasyon para malabanan siya Pero wala po pala yun sa kalibre niya. Hindi basta-basta si Ana. Hindi siya karaniwang aswang na kayang itaboy lang ng asin o dasal. Mandarang kalyon. Matanda na sa kasamaan. Sanay sa panlilin lang. Ang orasyon, oo, nakakapanghina. Pero hindi sapat para tapusin siya. At ang asin, kayang iwasan niya ng isang gaya niyang sanay sa pagpatay. Paano po ba natin siya matatalo, Mang Berto? Kailangan naming wakasan to bago pa may ibang masaktan o mapatay. Tulad nga ng karamihan sa mga aswang, ang puso niya ang susi. Pero hindi basta kutsilyo ang kailangan. Kailangan ito ay punyal na binasbasan, binindisyonan sa ilalim ng araw, at sinabuyan ng banal na tubig, at ipinasok sa loob ng kahoy na sagrado mula sa punong balete. Pero, Mang Berto, kahit may punyal tayo, paano naman natin siya matatarakan? Ang bilis niyang kumilos Para siyang multo kung gumalaw. Isang kisap mata, wala na siya. Kailangan nating pagplanuhan ng maayos ang lahat. Maliban sa pagiging mabilis, hindi rin pangkaraniwan ang lakas ni Ana. Kaya niyang tumalo ng napakataas. Nakakahiwa rin ang mga matatalas niyang kukot ngipin. Kaya dapat, maging maingat tayo. Gutom na siguro siya Ilang araw nang walang natatagpong patay Malamang nagtatago lang siya.
naghihintay ng tamang pagkakataon na mambiktima. Oo, tama ka. Hindi siya magtatagal na hindi nangangain. At kapag nagutom na ang mandarangkal, mas agresibo, mas padalos-dalos. Mang Berto, malapit na po ang pista dito sa atin. Alam niyo naman, may paligsahan, may kantahan, may inuman sa gabi. Baka dun siya umatake. Dun siya pinakapalagay sa dilim, sa ingay, sa lasing na walang laban. Doon na nga tayo magbabantay. Magpapanggap kayong karaniwang tao, nakikisaya, pero dapat laging nakaantabay. Oh, eto, dalhin nyo to. May mga halamang nagbibigay ng panandaliang proteksyon. At eto ang punyal. Hindi nyo to pwedeng gamitin hanggat hindi siya nasa tunay niyang anyo, ha? Sige po, gagawin namin ang lahat para matapos na ito, Mang Berto. Sa pista, dun natin siya tatapusin. Dumating ang pista sa baryo nila. Sumapit ang gabi at naging abala ang mga kalalakihan sa pag-inom ng alak. Bantay sarado naman sina Mang Berto, Tonyo at Oscar pagdating ni Ana sa plaza kung saan nagaganap ang mga patimpalak at sayawan. O ano, napansin niyo na ba si Ana? Kanina pa tayo dito. Parang hindi yata siya dumalo ngayon. Wala pa nga eh. E di tumagay muna tayo, pre. Ang lamig ng alak, oh. Pampawala ng kaba. Baka mamaya pa yung dumating, bandang hating gabi. Kapag antok na yung mga tao at wala nang ganong bantay. Ano ka ba, Oscar? Hindi tayo nandito para makisaya, no? Nandito tayo para magbantay. Isa lang ang pagkakataon natin na matugi si Ana. Kung magkamali tayo, baka may mamatay na naman. Tama si Tonyo. Kilala ko ang klase ng nilalang na yan. Gutom na siya. At ang mga kagaya niya hindi nakakatis kapag naamoy ang amoy ng alak sa katawan ng tao. Amoy ng dugo na mahina. Madali niyang biktimahin. Sa dami ng mga lalaki nag-aalakakan habang lasing, sigurado akong pupunta siya dito. Kaya nga maging mapagmatsyag lang tayo. Baka malusutan na naman tayo ng aswang na yun tulad ng dati. Ayoko na mangyari ulit yun. Hindi ko makakalimutan yung gabi sa gubat. Uy, Tonyo pre, tingnan mo oh. Mukhang si Ana yun ah. May kasama siyang lalaki. Nakahawak pa siya sa braso. Parang may binubulong sa tenga ng kasama niya, oh. Ay teka, papunta sila sa likod, sa talahiban. Naku, hindi pwede to. Tara, sundan natin kagad. Baka malagi sa panganib yung buhay ng lalaking kasama niya. Hindi niya alam na aswang yung kaakbay niya. Sinundan ng tatlo si Ana at ang lalaking kasama nito. Pero nang nakarating sila sa talahiban, hindi nila naabutan ng dalawa. Oh, nasaan na sila? O nga, saan sila pumunta? Kanina lang nasa unahan lang natin sila. Bakit bigla na lang nawala? Baka hindi pa sila lumalayo. Maging maingat kayong dalawa. Ang mga mandarangkal, biyasa sa panlilin lang. Maaring nanunood lang siya sa paligid. Nag-aabang ng tamang oras para umatake. Oscar! Mamberto! Halika kayo dito! Nandito yung lalaki, oh! Ha? Nako! Anak ng... Patay na to, pre! Wala na siyang pulso, oh! Patay, nahuli tayo. Isang buhay na naman ang nawala. Masyado tayo naging mabagal eh. Ay nako, salo talaga yung aswang na yun. Paulit-ulit na lang. Ilang tao pa ba ang kailangan mamatay bago natin siya mapigilan? Pero nasaan na si Ana? Wala siya dito, oh. Wala rin bakas ng paa. Para siyang hangin na naglaho. Hindi siya basta-basta lalayo. Gutom pa yon. Hindi siya makukontento sa isang biktima lang ngayong gabi. Dahil ilang araw na siyang hindi nakakapambiktima eh. Huy! Anong ingay yun? Parang may gulo sa plaza. Mukhang nagkakagulo sila sa pistahan. May mga sumisigaw eh. Parang may umiyak rin. Baka nandun na si Ana. Tara, magmadali kayo. Baka doon siya nagbabalak manghuli ng susunod na biktima. Tara na! Pagdating sa plaza, nakita nila na nagkakagulo ang mga tao dahil sa napakalaking aso na may pulang mga mata. Naglalaway ito ng malapot na likido at mukhang gutom na gutom. Magsialis kayo dito, bilis! Aswang ang asog yan! Mapanganib dito! Umalis na kayo dito! Dalihan nyo, bago pa may mabiktima sa inyo ang aswang na ito!
Mamberto, anong gagawin natin? Paano natin lalabanan si Ana sa ganyang anyo? Oscar, kunin mo ang buntot pagi. Tonyo, ito ang langis. Ibuhos mo sa lupa ng paikot sa kanya. Ana, ito na katapusan mo. Hindi mo na kami malilinlang pa. Atake siya! Umatras tayo! Anyo, isaboy mo sa kanya kasin. Ngayon na! Oscar, kakataon na. Hampasin mo siya ng buntot pagi. Doon sa leeg niya. Itong bagay sa'yo, halimaw ka! Tinama ko siya sa leg, pero buhay pa rin siya. Hagupitin mo pa siya ng hagupitin, Oscar. Mawawalan din niya ng lakas. Ha? Tumalo siya sa bangon! Tumakbo palayo! Nakatakas man siya ngayon, pero malaking pinsala na tinamo niya. Hindi siya makakapambiktima ng ilang mga araw dahil sa kalagayan niya. Siguro nararapat na nating sabihin sa mga taga-baryo na si Ana ang aswang para makaiwas din sila sa kapahamakan. Pero Tonyo, paano kung hindi sila maniwala? Baka isipin nilang nababaliw na tayo. Wala silang nakita kundi isang malaking aso Maniwala man sila o hindi sa atin, ang mahalaga malaman na nila kung ano ang totoo. Karapatan nilang malaman kung sino ang tunay na dahilan kung bakit may namamatay. Tutulungan kitang ipamalita sa lahat ng katotohanan sa pagkatao ni Ana, Tonyo. Naku, maraming salamat po, Mamberto. Salamat sa tulong nyo. Dahil sa mga sugat na tinamo ni Ana, hindi nga ito nakapambiktima ng ilang mga araw. Naging masigasig din sina Tonyo, Oscar at Mamberto na ipamalita ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Ana. Ay, Tanya, Oscar, ano ba itong naririnig ko ha? Sinasabi niyong aswang si Ana? Abay, seryoso ba kayo dyan? Manang Lydia, hindi po kami nagbibiro. Yung pong katotohanan. Ilang gabi na namin sinusubaybayan si Ana at nakita namin ang anyo niya. Hindi siya basta-basta babae. Nagbabagong anyo siya kapag gabi at naghahanap ng mabibiktima. Tama po si Tonyo. Mukha siyang mabait at magandang inosenteng babae sa umaga. Pero sa gabi, ibang-iba. Halimaw siya. Ang mga mata niya nagigimpulan na parang nagbabagang uling. At ang katawan niya sa halimaw, Manang Lydia. Ha? Aswang? Si Ana? Abay, kayo rin na nagsabi dati na parang santayang si Ana. Magalang at mahinhin. Tapos ngayon sasabihin niyong aswang. Siguro binasidan niya kayo. Kaya ngayon sinisiraan na ninyo. Manang, lahat ng yun parte lang ng paglilinlang niya. Ganyan talaga ang mga aswang. Nagpapanggap na mabait para makalapit sa tao. Pero sa likod ng mga ngiti niya, hayok siya sa laman at dugo. Ay nako, itigil niyo na yung pagkakalat ng balitang yan. Hindi niyo ba alam na pinag-uusapan na kayo dito sa baryo? Akala ng mga tao nababaliw na rin kayo at nahawa na kay Mamberto. Yan ang napapala sa laging pagsama-sama niyo sa matandang yun Kung ano-ano mga kasinungalingan ang itinatanim niya sa utak ninyo. Nagsasabi kami ng totoo, Manang. Hindi kami nababaliw. Kailangan namin ipamalita na aswang si Ana para makapag-ingat ang lahat sa kanyang hanggat hindi pa namin siya napapatay. Balak niyang patayin si Ana? Oo, Manang Lydia. Luba na siya mapanganib Ay nako naman, nahihibang na ba kayo? Sinasabi ko na sa inyo, masama ang pagpatay. Aswang man yan o hindi. Hindi kayo Diyos para hatulan ang buhay ng iba. Paano kung nagkamali kayo? Paano kung may iba pa palang nilalang na siyang tunay na pumamatay sa mga tao dito? Ang mga natagpo ang bangkay dito sa atin hindi lahat taga rito. Kahit nga yung mga pulis na may hawak sa kaso nagsasabing baka sinalvage yun at dito lang itinapon. Bakit naman Manang Lydia? Di ba't ayaw mo sa babaeng yun? Ba't parang kinakampihan nyo na siya ngayon? Ha? Ay, ano ka ba Oscar? Hindi ko siya kinakampihan. Ang sinasabi ko lang sa inyo, bago kayo magplano, alamin nyo muna ang totoo. Dapat makita natin lahat ng harapan na lumalapa siya ng biktima. Isa pa, masama ang pumatay ng kapwa. Paano kung hindi talaga siyang may gawa ng patayan dito sa atin, di nakapatay pa kayo ng inosente? Manang Lydia, kitang-kita ng dalawa naming mga mata. Sigurado ba kayo na hindi kayo pinaglalaroan ng mga imahinasyon ninyo? Siguradong sigurado kami, Manang. Ay nako, kung ganyan ang sinasabi nyo, samahan nyo na lang ako kay Ana. Harapin natin siya. Kumbinsihin natin siyang umalis na lang dito sa lugar natin.
Baka kapag nakiusap tayo ng maayos lumayo na lang siya sa baryo para matigilan na yung pamiminsala na yan. Paano kung tumanggi siya? Paano kung sa halip na umalis umatake siya? Di may mga saksi tayo. Umaga ngayon, hindi siya magpapakita ng tunay niyang anyo kung alam niyang marami makakakita. Gamitin natin yun para makausap siya ng ligtas. Sa bagay, may punto kayo Manang Lydia. Kung mapapakiusapan natin siya, baka nga hindi na kailangan dumanak ng dugo. Sige, subukan natin. Pero kung may kakaibang mangyayari, dapat tanda tayo Ay nako, yan ang problema sa inyo. Laging dahas agad ang iniisip. O tara na, mas mabuting mag-usap kaysa magpatayan. Nang hapon ding yon, pumunta sila sa bahay ni Ana, kasama ang ibang mga kababaryo nila. Pinakiusapan nila na umalis na sa kanilang lugar ang babae. Tao pa! Ana! Pakibuksan nga itong pinto mo! Kailangan namin makausap ka ng maayos! Ano ginagawa niyo dito? At kasama niyo pa yung taong yan. Anong meron? Gusto lang naman namin makausap ka na maayos. Kausapin? Ha? Ngayon pa kayo gusto makipag-usap? Ilang linggo nyo na akong pinagchichismisan? Ano bang sasabihin nyo na hindi ko pa naririnig mula sa mga kapitbahay? Ana, teka. Paano yung leg mo? Bakit may sugat yan? Wala to. Nasugatan lang ako habang naglilinis. Bakit? Bawal nang masugatan ngayon? Sus, parang hindi rin kayo nakaranas ng aksidente sa bahay Sige, isama na rin ninyo sa ipagkakalat na chismis ang sugat ko sa leeg. Gawan nyo na ng kwento. Diyan naman kayo magaling Ana, gusto ka lang sana namin pakiusapan. Ayaw namin dumating sa punto na mapilitan kaming gumawa ng bagay na ayaw din namin. May pagbabanta pa. Sige nga, ano bang ipapakiusap nyo? Hindi na kasi maganda ang reputasyon mo dito sa baryo. Maraming nagsasabi na mahilig ka raw sa lalaki. At sino-sino naman ang maraming yan? Siyempre kayo lang naman din yon. Nakakatawa kayo. Ang hilig niyong humusga. Manang Lydia, diretsahin nyo na siya. Ana, alam na ng mga taga-baryo na isa kang aswang. Ikaw ang may gawa ng lahat ng pagpatay dito. Alam ko naman na ipinagkakalat nyo yan Pero sa tingin nyo ba maniniwala sila sa inyo? Mas paniniwalaan pa nila na nababaliw na kayo. Huwag mo kaming gawing tanga, Ana. Ilang lalaki na nawawalat natatagpo ang patay mula nang dumating ka dito. At lagi kang huling nakikita kasama ng iba sa kanila. Kaya nga kasama, hindi pinatay. Kasalanan ko ba kung lapitan ako ng mga lalaking yon? Hindi ko na kasalanan kung mahina sila sa tukso. Ana, makinig ka. Mas makabubuti kung lilisanin mo na lang itong baryo para sa kapakanan mo at ng lahat. Hindi ako aalis dito, no? Kahit pa anong gawin ninyo. Kung hindi ka aalis, kikilos kami laban sa'yo. Hindi kami papayag na may isa pang mamamatay. Subukan nyo at baka kayo pa ang mawala. Galit na isinarado ni Ana ang pinto. Tumambad sa mukha ni Manang Lydia ang isang emosyon na hindi agad mabasa. Tila galit, lungkot at pagkalito ay nagsama-sama. Tahimik silang lahat na nagkanya-kanya ng alis. Napakatigas talaga ng ulo ng impaktang yun Kahit makiusap tayo na maayos, hindi siya nakikinig. Kung pumayag lang sana siyang umalis, di tapos na sana to. Wala nang panganib, wala nang patayan. Pero hindi Gusto pa niyang maghari-harian dito sa baryo. Ay, teka lang Kung ano man ang pinaplano ninyo, lalo na kung ikakasama ni Ana, ihinto nyo na. Hindi kayo pwede basta-basta na lang manghusga at manakit. Kayo rin ang magsisisi niya sa huli. Baka kapag may nangyaring masama kay Ana pwedeng kayong ituro kasi kayong dalawa ang nagbanta. Ano pa bang dapat namin patunayan, Manang Lydia? Narinig nyo naman siya kanina. Hindi man lang niya itinanggi. Tumawa pa habang tinatawag namin siyang aswang. At kahit na, hindi sapat yun para pagbantaan nyo ang buhay ng isang tao. Hindi kayo korte. Wala kayong karapatan maghatol ng bitay. Pero siya, pumapatay. Hindi lang isa, marami na. Hindi ka ba naawa sa mga naging biktima niya? Alam ko yon.
Pero may mga bagay kasi kayong hindi naiintindihan. Yan na nga eh. Kanina pa kami mahinala. Bigla kang kumampi kay Ana. Ibang dating, Manang. Parang may tinatago ka. Kaibigan niyo na ba si Ana? O may mas malalim pa kayong koneksyon? Wala akong koneksyon sa kahit na ano kay Ana. Basta ang sinasabi ko lang, wala kayong karapatang kumitil ng buhay. Kung talagang may nilalang kayong gustong patunayan na nagkasala, abay gawin niyo sa tamang paraan. Gusto lang naman namin maprotektahan ng baryo eh. Tungkol ito sa kaligtasan ng lahat. Ay nako, bahala na nga kayo dyan. Aalis na muna ako. Pre, Oscar, di na ako mapalagay. Parang may koneksyon si Manang Lydia kay Ana. Di mo ba napansin? Parang nagbago talaga siya ng ipinagtatanggol eh. Parang kampi na siya kay Ana ngayon. Oo nga, Tonyo. Parang bigla na lang siyang naging tagapagtanggol ni Ana. Dati siya naman yung unang naniniwala na may tinatagong lihim yung babaeng yun. Tapos ngayon, siya pa yung nagagalit sa atin. Hindi kaya isa rin siyang nilalang na tulad ni Ana? Ay nako, huwag mo namang sabihin pati si Manang Lydia Isang aswang. pero kung totoo nga yan, paano tayo makakasiguro? Paano natin mapapatunayan na aswang nga si Manang Lydia? Sundan natin siya mamayang gabi. Tingnan natin kung anong mga kilos niya kapag walang nakatingin. Baka sakaling mahuli natin siyang kasama si Ana o may ginagawa rin kahina-hinala. O sige, pero mag-ingat tayo ha. Kung tama ang hinala mo, hindi lang isang kalaban natin ngayon, dalawa na sila. Kinagabihan, lihim na sinundan ni Tonyo at Oscar si Manang Lydia. Ikinagulat nila na pumunta ang babae sa bahay ni Ana. Pagkatapos kumatok at kaagad namang pinapasok ng dalaga sa bahay niya ang ginang ng walang pag-aalinlangan. Upang malaman ang tunay na koneksyon ng dalawang babae, dali-daling lumapit sa bahay ang magkaibigan. Nagtago sila sa gilid ng bahay ni Ana, malapit sa bintana, kung saan naririnig nila ang boses ng mga ito habang nag-uusap. Anak, hindi mo naiintindihan. Hindi ka naligtas dito. Kahit ako, baka hindi na kita kayang protektahan sa susunod. Hindi mo alam kung gaano nakaraming mata ang nakabantay sa iyo. Konting pagkakamali lang, baka wala ng bukas para sa iyo. At hanggang kailan mo ako itatago? Hanggang kailan mo ipagkakailan na ako ang anak mo? Sa tuwing tinatawag kitang nanay, palihim pa. Parang may tinik na nakabaon sa lalamunan ko. Ayoko na ng ganitong buhay. Hindi mo naiintindihan, Ana. Alam ng buong baryo na wala kaming anak ng dati kong asawa. Ibinigay ko ang buong buhay ko sa pag-aalaga ng imahe kong disente, relihiyosa, walang bahid ng pagkakamali. Hindi nila alam na binuntis ako ng tatay mong aswang nung ako'y dalaga pa lang. Alam mo kung gaano kahirap itago yun. Pinalayas ako noon ng pamilya ko, kaya ako napadpad dito. At dahil dyan ikinakaya mo ko, hindi mo lang ako itinago, siniraan mo pa ako. Sa harap ng maraming tao, sinasabi mong babae akong walang modo, pumapatol sa kung sino-sino. At ngayon pinalalabas mong masama akong nilalang? Hindi dahil ikinakaya kita, Ana. Ginawa ko yung para protektahan ka. Sa ganitong baryo, kapag nabalitaan nilang may aswang sa paligid, sinusunog, pinapatay, tinataboy. Gusto ko lang na walang lumapit sa iyo, lalaki man o matanda, dahil ayoko mapahamak ka. At sa palagi mo, naging masaya ako sa ganon. Mabuhay ako sa takot, sa gutom, sa uhaw. Hindi mo alam kung anong pakiramdam na habang buhay ka nagtatago habang nilalabanan ng sarili mong kalikasan. Ilang taon na akong gutom. Hindi lang sa laman kundi sa pangkunawa at sa pagmamahal na magulang. Hindi lang ako aswang, Nay. Anak ko rin ako. Alam ko. Diyos ko, alam ko. Araw-araw kong dasal na sana'y maging normal kang tao. Na sana'y may magagawa kong paraan para alisin ang sumpang yan. Pero wala, Ana. Wala akong magagawa kundi pilitin na itama ang landas mo. Hindi mo na kailangang itama ang landas ko. Napagpasyahan ko na lahat ng lalaki nandito sa baryong to, sila ang magiging kabayaran sa sakit na dinaranas ko. Isa-isa silang mawawala. At sa huli, matitira lang ang mga katulad ko. At ikaw, Nay, hindi mo ko kayang pigilan. Awa mo na, anak. Tigilan mo na ito.
Wala akong ibang hangad kundi ang mailigtas ka. Pero kung ipagpapatuloy mo pa ang ginagawa mong yan, hindi na kita maililigtas kahit anong gawin ko. Si Mamberto, si Tonyo, si Oscar, hindi ang basta-basta susuko. Lalaban sila hanggang kamatayan. Mapaalis ka lang dito sa baryo. Baka mawala ka na sa akin ng tuluyan, anak. Mawawala? Hindi, Nay. Sila ang mawawala. Hindi ako. Buo na ang desisyon ko. Wala nang atrasan. Kahit ikaw pang humanang sa akin, wala kang magagawa. Lahat kayo, magbabayad. Kailangan mo nang itigil ang kasamaan na ginagawa mo, anak. Isang araw malalaman ng mga tao kung ano ka talaga. Kaya, nakikiusap ako, anak. Walang makakapigil sa akin kahit ikaw na nagsilang sa akin. Hindi mo mapipigil ang kasamaang ginagawa ko. Uubusin ko lahat ng lalaki dito sa baryo nyo. Yan ang parusa ko sa iyo sa pagtatago mo sa akin sa napakatagal ng panahon. Parang awa mo na, anak. Tumigil ka na. Ayoko mapahamak ka. Wala ka na magagawa. Buo ng isip ko, Nay. Wala na makakapigil pa sa akin. Nagulat si Antonio at Oscar sa narinig nilang revelasyon. Bago pa man makalabas si Manang Lydia sa bahay ni Ana, dali-dali na silang umalis at tumakbo papunta sa bahay ni Mamberto upang ibalita ang kanilang natuklasan. Mamberto! Mamberto! May mahalaga kami ibabalita sa iyo. Ano na naman ba yan? Ba't parang hinahabol kayo ng multo? Mas masahol pa sa multo, Mamberto. Nalaman na namin ang totoo. Anak ni Manang Lydia si Ana. Ha? Ano ka mo? Anong klaseng kalokohan yan? Saan nyo nakuha ang chismis na yan, ha? Hindi po ito chismis. Totoo po. Narinig mismo namin. Kami ni Tonyo, sinundan namin si Manang Lydia kanina. Nakita namin pinapasok siya ni Ana sa bahay niya. Doon namin nadinig ang lahat. Nag-aaway po sila, Mamberto. Nagkagalit, nagsigawan. At doon, nasabi ni Ana, anak siya ni Manang Lydia. Nabuntis daw si Manang Lydia nung dalaga pa siya ng isang aswang. Diyos ka, ibig sabihin si Ana kalahating tao, kalahating aswang? Ganun na nga po. Pero sa nakita namin, parang mas pinipili niya na maging ganap na aswang. Hindi siya natatakot. Wala siyang balak umatras. Ibig sabihin kalahating tao, kalahating aswang si Ana? Oo nga po, ganun nga po, Mamberto. May pinagkaiba ba ang kalahating aswang sa buong aswang? Oo, may kaibahan, Oscar. Kung hindi paganap ang pagkaswang ni Ana, may mga limitasyon pa rin ang kanyang lakas. Hindi pa siya lubos na makapangyarihan. Hindi pa niya kayang lumipad o magbago ng anyo ng lubusan. Mas madali natin siyang matatalo kung kikilos tayo sa tamang oras. Pero paano kung kumain na siya ng laman ng tao? Paano kung ginawa na niya yun? Pag ginawa na niya yun, wala na tayong habol. Tuluyan na siyang magiging ganap na aswang. Mas mabilis, mas malakas, at mas matalas ang pakiramdam. Kaya habang may pagkakataon pa, habang may kaunting pagkatao pang natitira sa kanya, ay kailangan na natin kumilos. Pero huwag tayo magkakamaling maging kampante lang dahil sa nalaman natin. Ang isang sugatang hayop ang pinakamabangis. Mamberto, sa tingin nyo may laban pa ba si Ana? Kaya pa ba niyang labanan ng pagiging aswang? Oo naman, Tonyo. May kakayahan pa siyang pumili. Ang bawat nilalang, kahit na siya'y nilulukuban ng dilim, ay may kakayahang piliin ng liwanag. Hindi niya kailangan pumatay. Hindi niya kailangan yumuko sa tawag ng dugo. Kahit dugo ng hayop sapat na para mabuhay siya. Basta't piliin niyang manatiling tao sa puso't isipan. Ibig sabihin, pinili niya talaga ang daang tinatahak niya ngayon? Mukhang ganun na nga. Dahil kumakain siya ng laman ng tao, ibig sabihin, tinanggap na niya ang pagiging halimaw. Sa bagay, iniwan si ni Manang Lydia at itinago pa. Kahit sino naman magagalit pag ganun ang naranasan Siguro, hindi lang dahil aswang ang dugo niya. Siguro, dahil sa galit. Galit sa nanay niyang si Manang Lydia. Tinakwil siya Itinago. Itinuring na kasalanan. Sa bagay, kahit sinong tao kung iniwan, mapupo talaga at hindi magpapatawad Abay, tinago ba naman siya sa mundo? Ginawa siyang lihim. Sinong hindi magagalit? Maring totoo lahat lang yan, pero Oscar, Tonyo, tandaan nyo ito.
Hindi sapat ang sugat ng nakaraan para gawing tama ang pagpatay ng tao. Lalong hindi sapat yun para hayaang maghasik siya ng lagim. Ano man ang dahilan niya, kailangan pa ring managot. Kailangan na natin siyang harapin. Tapusin kung anong dapat tapusin. Kung may laban man, dapat ito'y sa sarili niyang teritoryo. Doon natin siya labanan. Mas maliit ang tsansa niyang makatakas dahil sa espasyo. Yan din ang naisip ko. Pero tandaan nyo, sa sarili niyang teritoryo, mas malakas siya. Ang paligid ay pabor sa kanya. May mga lugar sa bahay na maaaring pinagugutan niya ng kapangyarihan. Kailangan natin maging handa. Ganun na nga po. Huwag na natin patagalin pa. Ngayong gabi, sugurin natin siya. Tapusin na yung bangungot na ito. Tama ka, Oscar. Ito na ang tamang pagkakataon. Hindi na natin siya dapat bigyan pa ng isa pang gabi para makapanalasa. Bago sumugod ang tatlo sa bahay ni Ana para sa huling laban, kinausap muna nila si Manang Lydia. Manang Lydia, alam na ho namin ang totoo. Ano ba pinagsasabi mo, Tanya? Narinig namin ang usapan niyo ni Ana. Ano ba pinagsasabi niyong dalawa? Hindi ko kayo maintindihan. Huwag ka na magmaang-maangan pa, Manang. Hindi niyo kami maloloko. Alam na ho namin. Anak niyo si Ana at isa siyang aswang. Tanya, oo. Anak ko nga siya. Si Ana ang anak kong isinilang ko ng lihim. At ngayon, hinihingi ko ang awa niyo. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyong sasaktan ng anak ko. Huli na ang lahat, Manang. Ayaw sana namin masaktan ng anak niyo pero marami ng buhay ang napahamak ng dahil sa kanya eh. Kung hahayaan lang namin magpatuloy lahat to, mas marami pang kalalakihan dito sa baryo ang maaaring biktimahin niya. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ako ang dahilan. Kung hindi ko sana siya pinabayaan, kung hindi ko sana siya ipinagtabuyan, sana hindi siya naging ganito. Pero natakot ako. Natakot akong mahalin siya. Natakot ako sa dugo na dumadaloy sa kanya. Sa kapangyarihang namana niya sa kanyang ama na isang halimaw. Kaya itinago ko ang katotohanan. Pero ina ko, ayoko mawala ang aking anak. Nagmamakaawa ko sa inyo. Huwag niyo siyang sasaktan. Huwag niyo siyang papatayin. Lydia, nauunawaan ko ang bigat ng pasya mo noon. Walang sino mang inang dapat makaranas ng takot sa sarili niyang anak. Pero tandaan mo, si Ana ang pumili ng daang nilalakaran niya ngayon. Pwede niyang piliin na lumayo. Pwede niyang piliin na huwag pumatay. Pwede niyang piliing mamuhay bilang tao, kahit kalahati lang ang pagkatao niya na tao. Pero hindi niya ginawa. Kumain na siya ng laman ng tao, Manang. Hindi na natin siya maililigtas sa kadiliman. Hindi na ito tungkol kung sino ang may kasalanan. Ito na ngayon ay tungkol sa kung paano natin maililigtas ang baryo. Pasensya na, Manang Lydia. Ayaw namin saktan si Ana pero ito lang solusyon na alam namin. Kung ganon, ito na ang kinahinatnan ng lahat. Hayaan niyo akong makausap siya sa huling pagkakataon, kahit sa huling sandali. Kung makakausap mo siya at kaya mong baguhin ang kanyang pasya, gagawin namin lahat para iligtas siya. Pero oras na umatake siya, oras na ipakita niyang isa na siyang ganap na halimaw, wala na kaming magagawa kundi tapusin na ito. Umalis ang tatlo at sumama si Manang Lydia habang tumatangis. Pumunta sila sa bahay ni Ana. Hindi na kumatok si Tonyo. Sa halip, sinira ni Oscar ang pinto. Sa loob, nakatayo na si Ana. Tila ba matagal na silang hinihintay. Sabi na nga ba't susugod kayo ngayong gabi? Malayo pa lang kayo pero naamoy ko ng dugo at laman ninyo. Iaalay na ba ninyo sa akin ang kusa ang sarili ninyo? Ana, itigil mo na to. Umalis ka na sa baryo habang may panahon pa. Ayokong saktan ka. Hindi ako aalis, Tonyo. Ana, anak ko. Ama na anak. Nakikiusap ako sa iyo bilang ina mo. Ina, ni minsan hindi ka naging ina sa akin. Iniwan mo ako sa gitna ng kadiliman. Ako ang tumulong sa sarili ko. Pinabayaan mo ako. Anak, patawarin mo ako, anak.
natakot ako noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pero anak pa rin kita. Huwag mo nang ituloy ang kadilimang pinili mo. Patawarin? Mas masarap ang lakas. Mas ligtas ang gabi. Mas totoong dilim kaysa sa mga pangakong binitiwan ng taong tulad mo. Wala akong balak bumalik sa pagiging tao. Masasama ang tao. Walang ibang iniisip kundi ang sarili. Kapag may kakaiba sa kanila, hinuhusgahan, sinasaktan, pinapatay. Kaya dapat lang na maubos sa mga tao. Yan ang katotohanan, Lydia. Ang anak mo'y tuluyan ng iniwan ng kanyang pagkatao. Sayang, Ana. Binigyan ka na ng pagkakataon. Pero kung ito ang pinili mo, Bago ang lahat, gusto ko munang masulit ninyo ang pagpunta rito. Di ba't matagal nyo nang pinapangarap to, Oscar at Tonyo? Ana, bakit nag-uubad ka? Teka, uy! Huwag mo tuloy yan! Oscar, huwag kang lalapit sa kanya. Napakaganda mo, Ana. Isa kang anghel. nananabik ako sa iyo, Ana. Huwag kayong tititig sa kanya. Gamit niya ang gayuman ng aswang. Huli na tanda, sa ilalim ng aking tingin, wala na makakalaban sa akin. Lulunurin ko kayo sa sarili niyong pagnanasa. Hindi mo ako ganap na kontrolado, Ana. Itong asin ang tikman mo. Walang iya ka, Tonyo. Hindi ka nakit sa hubad kong katawan. Dahil ni minsan, hindi kita pinagpantasyahan, Ana. Hindi ako nakatingin sa itsura kundi sa nilalaman ng puso. At nakita ko ng masama ang laman ng puso mo. Nagpapayat ka, Tonyo. Kakainin kita. Sisimutin ko ang laman mo hanggang buto. Itong buntot pagi kong harapin mo, Ana. Lumayo ka sa akin, tanda. Ay, ang sakit. Tama na yan, Mamberto. Huwag mong hampasin yan si Ana. Nasasaktan ang anak ko. Kayong lahat na nandito, papatay ko kayo. Mamberto, lumalabas na ang tunay niyang anyo. Diyos ko, bakit nakakaganyan si Ana? Bakit nagiging pula mga mata niya at tumatala sa mga ngipin at kuko? Tingnan mo, Lydia. Yan ang tunay na anyo ng anak mo. Wala nang bahid ng pagiging tao. Patay ko kayo. Ikaw ang uunahin ko, Tonyo. Tulungan niyo ako, Manuberto. Sinasakmal ni Ana ang balikat ko. Aray! Sarap ng dugo mo, Tonyo. Gustong-gusto ko talaga ito. Itigil mo na ito, Ana. Pasensya na lang pero kailangan ko itarak ang punyal nito sa puso mo. Walang iya ka! Ana, Diyos ko, Mamberto, ano ginawa mo kay Ana? Bakit mo sinaksak siya ng punyal? Diyos ko, ang anak ko! Bawa kayo sa anak ko! Tama na! Ang awa niyo na! Huwag niyo siyang saktan! Hindi siya alimaw! May damdamin din siya! At kasalanan ko kung bakit siya nagkaganyan! Ako na lang ang saktan niyo, huwag kang anak ko! Inay! Anak, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Ako ang totoong dahilan ng paghihirap mo. Ako ang may kasalanan ng lahat. Nagsisisi na ako, anak. Ay, ang angat ko lang maramdaman ng mainit mong yakap. Bumbuhay akong ginikinaw sa pag-iisa. Anak, patawarin mo si nanay. Hindi ko alam paano ako makakabawi sa iyo. Pero mahal kita. Mahal na mahal kita. Nilamon lang ako ng takot. Ang sarap na mainit mong yakap, Inay. Salamat at nanamdaman ko ito kahit sa huling pagkakataon. Ana! Ana, anak ko! Anak! Anak! Mamberto, talo na ba siya? Oo, talo na siya, Tonyo. Wala na siya. May basbas ang punyal na ginamit ko. Sapat na ito para wakasan ang buhay ng aswang. Teka, anong nangyari sa akin? Napasa ilalim ka sa gayuman ni Ana. Pero tapos na ang laban, pre. Ay nako, Buti na lang. Sa estado kong yun, makakain talaga ako ni Ana eh. Mahina ka talaga sa babae, pre. Kahit sa babaeng aswang. Teka,
Anong gagawin na natin sa kanya, Mamberto? Ipapakita ba natin siya sa mga taga-baryo para malaman nilang totoo yung sinasabi natin? Hindi na kailangan pang malaman ng mga taga-baryo ang tunay na pagkatao ni Ana, Tonyo. Madadagdagan lang ang pagdadalamhati ni Lydia kung pag-uusapan pa ang anak niya. Malapit nang sumikat ang araw. Itali na lang natin ang katawan niya at hayaang masinaga ng araw. Sa ganitong paraan, mawawala ang anumang bakas ng pagkatao ni Ana. Pagsikat ng araw, pinanood nila kung paanong unti-unting naging abo ang mandarangkal na si Ana. Kasabay nito ay ang paghagulgol ni Manang Lydia. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan kung paanong ang sariling anak ay naging abo sa kanyang harapan. Manang, patawarin niyo kami sa mga nangyari Kung may ibang paraan lang sana. Hindi ko kayo sinisisi, Tonyo. Kayo lang ang naglakas loob para tapusin ang kasamaan. Ako ang may pagkukulang. Ako ang naging ina pero hindi ko naibigay ang pagmamahal na dapat sana'y naging sandigan niya. Natukso rin talaga siya sa kapangyarihan ng kadiliman Huwag mo nang akuin lahat ng bigat, Manang. May mga bagay talaga tayong hindi na kayang kontrolin. Pero ako ang ina niya, Oscar. Araw-araw akong nabubuhay sa pangarap na yakapin siya. Yung siya bilang Ana, hindi bilang halimaw. Hindi ko makakalimutan ang pagsambit niya sa pangalan ko bago siya nalagutan ng hininga. Sa huling sandali, anak ko pa rin siya. Anak ko pa rin. Tinawag niya akong nanay. Sarap pakinggan. Natutulog ang puso ko. Kung nasan man si Ana ngayon, malaya na siya sa gapos ng kadiliman, Manang. Naniniwala ako sa huling sandali, kahit papano'y binalikan niya ang kanyang pagkatao. Sana nga, Tonyo. Sana kahit papano may kaunting liwanag na lumusot sa pusong nilamon ng dilim. Yun na lang ang pag-asa ko. Yun na lang ang panalangin ko, na mapatawad siya ng Diyos. Huwag kayong mag-alala, Manang Lydia. Nandito kami ni Tonyo para sa inyo. Hindi ka namin pababayaan. Sasamahan ka namin palagi. Hindi mo kailangang harapin ang lungkot na ito na mag-isa. Kayo talaga, napakabubuting mga binata. Pero iiwan ko na itong talyer. Lahat ng sulok dito ay may bakas ni Ana. Binabalak kong lumipat sa ibang baryo. Doon sa may dulo ng ilog. Simple lang ang buhay. Tahimik. Siguro doon, makakapag-umpisa ako ulit. Naiintindihan namin kayo, Manang Lydia. Kung doon magiging payapa ang puso nyo, susuportahan ka namin. At kung sakaling kailangan nyo kami, kahit kailan, isang sigaw lang, isang tawag lang, naroroon kami para sa inyo. Maraming salamat, Tonyo. Salamat rin sa iyo, Oscar. Pagkatapos ihatid ng magkaibigan si Manang Lydia sa talyer, tumungo ang dalawang binata sa kubo ni Mamberto. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at kaluskos ng dahon sa mga puno ang naririnig. Halos hindi makapagsalita si Tonyo at Oscar sa bigat ng kalooban. Kumatok sila sa pintuan ng lumang kubo ng matandang lalaki. Mamberto! Mamberto! Kami po ito, si Tonyo at Oscar. Pasok mga iho. Alam kong darating kayo. Halika kayo, magpahinga muna kayo. Ay nako, tapos na, Mamberto. Si Ana, wala na. At ang mandarangkal, nasupo na rin. Mabigat lang nga talaga sa kalooban dahil anak pala siya ni Manang Lydia. Ay, ang dilim na bumabalot sa baryo natin, sa wakas, naitaboy na rin. Ayun na nga, mahirapan si Lydia bago makalimutan ang nangyari sa anak niya. Napakasakit pa naman sa isang magulang ang mawalan ng isang anak, lalo pat sa ganoong paraan.
Hindi ko pa rin maisip na si Ana pala yung halimaw sa likod ng lahat. Sa likod ng matatamis niyang ngiti, meron pala siyang masasamang balak. Kung pinili niya lang sanang maging tao, hindi darating sa ganitong punto eh. Baka magkasama pa sila ngayon ni Manang Lydia. Masaya at walang inaalala. Hindi rin natin masisisi si Ana. Minsan ang kasamaan hindi basta-basta ipinapanganak. Ito'y bunga ng pag-iisa, pagkukulang, at sakit na hindi nalulunasan. Sa kaso ni Ana, hindi naman talaga siya isinumpa dahil may dugo pa rin ng tao na nananalaytay sa kanya eh. Mali lang ang pinanigan niya dahil na rin sa galit na kinimkim ng napakahabang panahon. Nagsisisi rin naman talaga si Manang Lydia sa mga naging pagkukulang niya kay Ana eh. Nagdesisyon na siyang iwan ng talyer na napundar nila ng namayapa niyang asawa at lumipat sa kabilang baryo. Baka kailangan nga niya ng lumayo para maghilom. Hindi natin siya masisisi. Lagi namang bukas ang kubo ko para sa kanya kung kailangan niya ng taong makikinig sa kanya. Tayo lang ang tunay na makakaunawa sa bigat na pinapasa ni Lydia dahil tayo lang ang nakakalam ng katotohanan tungkol sa pagkatao ni Ana eh. Mamberto, paano naman po tayo ngayon? Matatahimik na po ba talaga ang baryo ngayong wala naman darangkal? Ang kadiliman, lagi lang naman nandyan yan, Tonyo. Nagmamasid at naghihintay ng pagkakataon para makapagasik ng kasamaan. Pero habang may mga pusong gaya ninyo, matapang, totoo at handang lumaban, mananatiling may liwanag ang baryo natin. Akala ko po dati isa ka lang matanda na nahihibang na eh. Pero isa ka po palang alamat, Mamberto. Kung hindi dahil sa mga karunungan mo patungkol sa mga aswang, hindi natin maliligtas itong baryo. Buti na lang talaga nandito ka. Pero sana sa susunod, hindi na natin kailangan pang lumaban sa aswang no? Lahat naman tayo yan ang gusto, Oscar. Pero tandaan ninyo, ang katahimikan ay hindi kawalan ng laban, kundi ang tagumpay ng mga naglakas loob. Pagkalipas ng ilang buwan, nilisan ni Mang Lydia ang baryo. Tahimik ang kanyang pag-alis. Walang paalam, walang ingay. Iniwan niya ang susi ng talyer kina Tonyo at Oscar, na ngayon ay silang dalawa na ang nagpapalakad nito. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Pero hindi maiiwasan ang mga usap-usapan, lalo na tungkol kay Ana. Marami ang nagtaka sa kanyang biglang pagkawala. Hindi pa rin naniwala ang karamihan sa mga taga-baryo na isa siyang aswang. Pre, bali-balita na may bago ka na namang kapitbahay ah. Maganda raw Nako, baka aswang na naman yan. Pagkatapos ng dinanas natin kay Ana nawala na ako ng tiwala sa magaganda eh. Loko, hindi aswang si Clara. Tiningnan ko nung nakatayo siya banda sa salamin Ayun, may refleksyon naman siya. O di ibig sabihin, nag-uusap na kayo? Oo, nung tinulungan ko siyang magbuhat ng mga gamit niya. Mabigat pala yung mga kahon niya puro libro. Libro? Nako, yan ang mga delikado. Baka libro ng mangkukulam yan. Hindi pre, teacher siya. Bagong assign lang dito. Mabait, magalang at parang hindi takot makipagkapwa-tao. Nako, wag mong sabihin na type mo Baka mas mahakit ka na ngayon kaysa kay Ana dati. Mabait naman kasi. Baka ligawan ko kapag lubos ko na siyang makilala. Okay lang sa akin kung sino ang liligawan mo. Basta siguraduhin mo lang Hindi siya lumilipad sa gabi Hindi rin nagsasayop. Ayun naman. Kung sakaling bigla siyang tumalon mula sa bubong at lumipad, ikaw ang una kong tatawagin. Sa'yo na lang ng ganun, pre. Di ba ganun naman ang type mo? Para si Ana. Loko! Makalipas ng 3 taon, ikinasal sina Clara at Tonyo. Nagbunga ang kanilang pagmamahala ng isang anak na pinangalanang Tonet. Samantala, nakahanap rin ng bagong pag-ibig si Oscar. Patuloy naman ang panggagamot ni Mamberto sa kanilang baryo. Nang mawala si Ana,
naalis ang takot sa baryo at nanatili itong payapa at tahimik. Wakas! Pinagpalang araw sa lahat ng mga kabangers natin, mga kayanggaw, si Kabanong Pole. At muli tayo na naman ay magsha-shoutout mula sa mga nag-comment dito sa ating last video na ginahasang kasambahay na tubong copies. Pero syempre, uunahin po natin yung mga naging member natin dito sa ating mga kwento ni Kabanong YouTube channel. Yung mga nag-click ng join button. No? So unang-una po dyan, ito yung unang-unang nagtiwala sa atin na nagpa-member. Walang iba kundi si Lance MBB. Yan, shoutout po rin kay Mayan Zuvela, kay Christopher Kalima, kay Almira Alodo, kay Josephine Barrientos. Hello po kay Precious Irish also, kay Shaololin Your Love, at kay Noel Reyes. At syempre, shoutout rin po kay Kaloyal Kualas Dimos, at kay Akala Carmi, kay Lynn Kalaya, hello po, and kay Myla Lotino, kay Chris Michael Betita, hello po, and syempre kay Mark Hill, kay Anjo Pesiano, ayan, kay Anjo Pesiao, Pesiao pala, Anjo Pesiao, hello po sa iyo. And syempre, rin po, shoutout rin po kay Grace Gale, ito po kay Jomar Valerde at Mosa. Hello rin po, shoutout rin po kay Trina Santos, shoutout rin po kay ito, ayan, naku, marami na ng parami po ang ating mga nagiging member. Yan, kay Trina Santos. Ito po kasing listahan ko kay YouTube. Tumatalon po. Opo. Kay Bay. Ayan, kay Bay Mangtas. Kay Cathy Syoko. And sa kay Milrose Demate. Kay Jordan Villar. Ayan, naku, ano kanya si Manny. Kay Larina Fuentes. At kay Emma Cabalquinto. Ayan, kay Emma Cabalquinto, then kay Litz, kay Litz Kun Candastro. Naku, ano po itong pangalan na ito? Litz Kun, naku, ito, tingnan na po natin mabuti to. Litz Kun naku, paano ba ito natin bibigkasin? Canstro. So, shoutout po kay Let's Cook and Stroll. Ayan po, Let's Cook and Stroll, and kay Floresa Pelayo, and shoutout rin kay Darko Stainless Steel. Ayan po, and syempre kay Rose Alday, Yami Alminario, and kay Josephine Aledo. Ayan, hello po, ito kaka-member lang ni Josephine Aledo. And syempre, special shoutout po kay Darko Stainless Steel dahil siya po ay nag-member bilang gabunan. Wow! Hello po, so shoutout po sa inyo. And now, yan, kaya kung gusto nyo pong ma-special shoutout kayo at lagi kayong nauna, yan po, mag-member po tayo doon sa ating channel. So makikita nyo po yan doon sa ating, meron po yan doon sa mismong pangalan po, doon sa ilalim ng video natin, makikita nyo po yung ating join button. Ayan, so pwede kayo mamili ng iba't ibang entry o iba't ibang level po ng ating